Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1321. Una nang naisip ni Miles na si Gerald ay ilan lamang sa ordinaryong binata na nangyari lamang na naging alagad ng kanyang benefactor, isang doktor sa klinika. Hindi niya maiisip na gaganapin ni Gerald ang gayong lakas. Ang mga tao ay karaniwang maaaring sabihin sa isang tunay na dalubhasa mula sa isang peking kapag ang dalubhasa ay gumawa ng kanilang paglipat, at mula sa nakita ni Miles, si Gerald ay 100% ang tunay na pakikitungo. Sa katunayan, napakalakas niya na posibleng mas malakas siya kaysa sa ilan sa mga masters sa King Valley. Ang katotohanan iyon lamang ang gumawa ng mga Miles na pansamantalang natigilan. Sa kalaunan, gayunpaman, siya ay nag-snap mula rito at agad na nagsimulang time na pumupuri, Mr. Crawford. Upang isipin na mayroon kang napakalaking kasanayan. Panipi. Sobrang nasisiyahan si Miles na halos parang nakalimutan niya na si Gerald ay labis na nasugatan ng katiwala ng King Valley. Masyado mo akong sinaktan, G. Miles. Nagagalit lang ako sa paraang tinatrato ka niya. Sagot ni Gerald na may isang ngiti ng ngiti. Nagsasalita kung saan, G. Miles. Alam ba ng guro ng lambak na kailangan ko ng 3 halamang gamot? Hindi alintana kung mayroon siya o wala, gusto kong makipagkita sa kanya. Idinagdag ni Gerald sa halip bluntly. Matapos ang kanyang kamanghamanghang pakikipagtagpo sa mga kapatid na King Valley na gumagamot sa buhay ng ibang mga tao tulad ng mga ito ay paglalaro lamang, ang paunang paggalang ni Gerald sa mga nasa lambak ay matagal nang bumagsak. Tulad ng hindi iyon sapat, ang guro ng King Valley ay malinaw na walang pasasalamat dahil malinaw na nakalimutan niya ang tungkol sa taong nailigtas siya noon. Ang tao sa Shantytown ay hindi kahit na naisip ng 2 beses tungkol sa pag-save ng Miles at ng guro ng King Valley sa oras na iyon, kaya't ang pagkuha ng isang malamig na tugon bilang kapalit ngayon ay tiyak na naiinis si Gerald. Magiging tapat ako at sasabihin na sinubukan kong ipakilala sa kanya bago ito, hindi lamang siya tumanggi, ngunit tiyak na hindi mo makukuha ang 3 halamang gusto mo. Ngayon alam ko na mayroon kang ganoong kasanayan, gayunpaman, na nagbabago ng buo ang mga bagay. Dapat mong malaman na ang guro ay hinahangaan ang mga martial artist. Gayon din, habang ang King Valley ay maaaring lumitaw na mapayapa sa antas ng ibabaw, ito ay talagang nasa gitna ng isang krisis ngayon. Sa pag-iisip, ang master ay kasalukuyang abala sa pag-recruit ng mga masters mula sa buong mundo. Hindi alintana, umalis tayo, G. Crawford. Dadalhin kita sa Master of the Valley kanan agad na ito. Ipinaliwanag ni Miles na may tawa. Ang pagpili na huwag sabihin ang anumang bagay bilang tugon, sinundan lamang ni Gerald ang mga Miles. Medyo matapat, nag-usisa siya kung anong uri ng taong tulad ng Diyos na si Rupert Yacht Eman ang Panginoon ng King Valley ay. Habang naglalakad sila doon, sinimulan ni Miles ang pag-uusap tungkol sa ilan sa kanyang mga mapait na karanasan dito kasama si Gerald. Mahalaga, pagkatapos na maging personal na driver ni Rupert sa loob ng kaunting oras noon, natapos niya ang pag-promote sa posisyon ng steward. Sa oras na ito, tinatrato niya si Sam tulad ng kanyang sariling kapatid, na patuloy na pinupuri siya. Gayunpaman, ang mga bagay ay tumalikod para sa pinakamasama kapag ang dating asawa ng master ay nagkasakit ng malubhang may sakit. Si Sam ay inilagay sa pangangalaga sa pag-aalaga sa kanya sa oras na iyon, ngunit dahil sa kanyang kapabayaan, natapos niya ang paghahalo ng mga maling gamot at halos sanhi ng pagkawala ng asawa ng master. Upang maiwasan ang kaparusahan, inabuso ni Sam ang kanyang tiwala sa Miles at naka-frame sa kanya sa pagiging isang responsable para sa lahat. Dahil sa pangyayaring iyon, agad na na-demote si Miles sa isang mababang tagapangasiwa, samantalang si Sam ay binigyan ng papel ng katiwala. Sa oras na nakarating si Miles sa bahaging iyon ng kwento, pareho siya at si Gerald ay nakarating sa conference hall, ang lugar kung saan karaniwang natanggap ng Master of the Valley ang kanyang mga panauhin. Sa pagpasok, nakita silang dalawa na mayroon ng maraming tao sa loob. Mula sa masasabi ni Miles, mayroong isang mahalagang pulong na nangyayari, nakikita na ang isang bilang ng mga pangunahing miyembro ng King Valley ay naruroon. Ang lahat ng mga ito ay tila masyadong nasasabik sa kwento ng ilang batang babae na walang sino man ang napansin ang pagkakaroon ni na Gerald at Miles. Tatay, seryoso ako. Ang ganid na ito ay paraan masyadong malakas. Pinatay niya ang higit sa 100 tao doon, alam mo. Salamat sa Diyos sis at sa halip ay sanay na sa martial arts, kung hindi man, hindi na tayo makatakas. Ipinaliwanag ang batang babae, mga pahiwatig ng takot sa kanyang tinig. Ang paghahanap ng tinig na medyo pamilyar, pininturahan ni Gerald ang kanyang mga mata sa batang babae, at sigurado na, ito ay tunay na si Yacht Eman.
Hindi ko inaasahan na ang Fairlayes ay magkaroon ng tulad ng master sa Fairlay Valley. Sa kabutihang palad siya ay lumilitaw na tumatakbo. Kung susundin niya ang kanilang pagbid, tiyak na makakasama si King Valley para sa isang mundo ng problema. Sumagot ng isang taong may edad na sa edad mula sa kung saan siya nakaupo sa isang sofa ng walang kabuluhan habang siya ay lumingon kay Floor. Kabanata 1322. Tungkol sa iyo. Ilang beses ko na sinabi sa iyo na huwag makisali sa alinman sa mga Fairlayes. Alam ang Seamus, sino ang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya nang gumawa ka ng pusta na iyon sa kanya. Dapat ay malinaw na bilang araw na nais niyang lokohin ka. Kung hindi ito para sa mabangis na tumatakbo na ligaw, tiyak na mawawala ka sa pusta. Reprimanded ang gitnang may edad na tao. Sa mga nakakakilala sa kanya, wala siyang iba kundi ang guro ng King Valley, Rupert Yat Eman. Siya ay isang ama sa 2 anak na babae, sila ay sina Yenny at Flor Yat Eman. Ang pagiging nakababatang anak na babae, si Yenny ay may kakaibang pag-uugali, at ang kanyang pagkatao ay flippant dahil ito ay walang katiyakan. Si Flor, sa kabilang banda, ay mas may sapat na gulang at matatag. Hindi alintana, hindi makakatulong si Rupert ngunit pakiramdam ng pag-iral sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ang pusta na ginawa ng kanyang anak na babae ay nagkakahalaga ng buhay ng 7 sa pinakamataas na ranggo ng King Valley. Lahat kayo ay dapat malaman kung paano tinitingnan kami ng Fairlayes sa buong oras na ito. Sa pag-iisip nito, ang lahat ay dapat maging labis na maingat sa tuwing magpapasya sila ng mga bagay. Wala sa inyo ang dapat makisali sa mga Fairlayes, malinaw ba iyon? Nagturo kay Rupert. Kasunod nito, pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan ang kanyang mga anak na babae bago magalit na idinagdag, tulad ng para sa inyong dalawa, bumalik sa iyong mga silid. Nag-ground ka hanggang sa karagdagang paunawa. Panipi. Matapos ang bahagyang pouting duo ay lumakad upang makapasok sa kanilang mga silid, si Miles ay humakbang pasulong at yumuko bago sabihin, pagbati, Master. Ang mababang ito ay may kahilingan. Panipi. Nakasimangot ng bahagya, tinanong ni Rupert, magpatuloy, ano ito? Well, alam kong nag-recruit ka ng martial arts masters mula sa buong mundo, Master. Sa pag-iisip nito, payagan akong ipakilala sa iyo kay G. Crawford dito. Siya ang alagad ng aming benefactor noon. Ipinakilala ang mga Miles. Nang marinig iyon, lumingon si Rupert upang tumingin kay Gerald bago sumagot sa isang walang malasakit na tono, anong benefactor? Panipi tuldok. Alam mo, ang isa na, mabuti, bumalik sa Shantytown. Mumbled Miles. Kaya iyon ang iyong pinag-uusapan. Kaya sinasabi mo sa akin na tinanggap niya ang ilang alagad na sa gayon ay nangyayari na maging bihasa sa martial arts. Sagot ni Rupert habang nanginginig ang kanyang ulo. Bilang isang tao na dumaan sa maraming, masasabi ni Rupert mula sa isang solong sulyap na ang binata na ito ay simpleng narito upang mangolekta ng biyaya mula sa taong iyon. Sa pag-iisip tungkol dito, naalala ni Rupert na nais na mag-alok ng pera ng magsasaka noon, kahit na tumanggi ang tao na iyon. Sa oras na ito, nagtaka si Rupert kung anong uri ng mga heirs na inilalagay ng magsasaka. Upang isipin na ang tao ay nagsisave ng kahilingan na ito sa lahat ng oras na ito hanggang sa huli ay nalaman niya kung ano ang gusto niya mula kay Rupert. Ano man ang kaso, pumunta lamang sabihin sa accountant at ibigay ang batang lalaki na 50,000 hindi, sa totoo lang, bigyan siya ng 100,000. Gamit nito, inaasahan kong ang bagay ay magagawa at paulit-ulit. Inutusan si Rupert habang pinupukaw niya ang kanyang mga browser habang kumakaway sa kanila na umalis. Martial artist, malinaw na siya ay ilan lamang Nate na bata. Kudlit. Upang isipin na napunta kami sa lahat upang makita lamang ang isang sinungaling. Sa palagay mo maaari mo lamang walk sa King Valley lahat ng willy-nilly. Ano sa palagay mo ang lugar na ito, batang lalaki? Panipi. Sinabi ng isa sa mga hindi pangkaraniwang mukhang matatandang lalaki sa silid habang ang iba pang mga matatandang lalaki na naruroon ay lumiliko na nanginginig ang kanilang mga ulo ng mga nakangiting-ngiti sa kanilang mga mukha. Pagtaas ng isang bahagyang kilay, si Gerald ay maaaring makaramdam ng pagpatay sa hangarin na gusali sa kanyang puso. Kung ang mga bagay ay talagang magpapatuloy sa ganitong paraan, hindi siya laban sa pag-inom ng gamot sa pamamagitan ng lakas. Nang makita kung gaano ka nasisiyahan si Gerald, mabilis na sumagot si Miles, Bebot Master, wala si G. Crawford para sa pera. Sa halip, narito siya sa pag-asang makakuha ng 3 bihirang mga halamang gamot. Panipi. Ngayon nagbubuntong hininga sa pangangati, tumugon si Rupert, 3 bihirang mga halamang gamot na sinasabi mo. Ano ang pabor na ginawa ng taong iyon para sa amin na karapat-dapat na? Tingnan, naiinis na ako ngayon, kaya kung hindi ka na umalis ng pera, uuwi ka na walang kamay. Panipi.
Sa sandaling iyon, isang batang lingkod ang sumulad sa silid habang sumisigaw, "And hindi maganda. Hindi maganda ang mga bagay." Panipi. Ang panunood habang ang batang lalaki ay nahulog sa lupa, lumalim ang frown ni Rupert habang tinanong niya, "Ano ang naging gulat mo?" Ay itang Master of Fairley Valley, Master. Siya ay nangunguna sa maraming tao na sinasabi na ito ang kasalanan ng ating mga tao sa pagpapalam sa ilang hindi masasamang Diyos ng digmaan sa maluwag. Hindi ako sigurado kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit inaangkin nila na ang mga mula sa aming lambak ay naging sanhi ng pagdurusa ng Fairleyes. Nais nila kaming mabayaran ang mga ito ngayon, at kung hindi tayo, pinaplano nilang makipag-ugnay. Ipinaliwanag ang alipin. Ano? Yaong mga B***starred. Umungol si Rupert sa furry habang sinampal niya ang parehong mga kamay sa kanyang mesa. Ipunan agad ang aming mga kalalakihan. Ako ang marangal na master ng King Valley. Sino ang iniisip ng mga Fairley na ginagawa lamang nila ang gusto nila dito? Panipi. Kabanata 1323. Darating ang Master of the Valley. Sigaw ng isa sa mga bodyguard ng King Valley. Ang pakikinig na, ang iba pang mga gwardya na nakaharap sa mga mula sa pamilyang Fairley ay natatabunan tulad ng isang napakalaking timbang ay naitaas lamang sa kanilang mga dibdib. Mahigit sa 60 mga bodyguard mula sa King Valley ay umungol at umuungol sa sakit habang inilalagay nila sa lupa. Nang mapagtonto na darating na si Rupert, gayunpaman, ang lahat ng mga ito ay agad na nagsimulang sumuporta sa bawat isa kahit na ang lahat ng mga ito ay isang maliit na wobbly dahil sa pag-aalsa upang itago sa likod ng likuran ni Rupert. Si Rupert mismo ay nakasimangot ng malalim, mahigpit na clenched ang kanyang mga kamao habang sumisigaw siya, "Herschel. Bradley. Panipi." Si Herschel ay ang Panginoon ng Fairley Valley, at si Bradley ang nakababatang kapatid ni Herschel. Habang ang kasalukuyang King Valley na dalubhasa sa sining ng paggawa ng tableta at ang Fairleyes ay kilala para sa kanilang kadalubhasaan sa martial arts, isang beses sa isang oras na ang mga mula sa Fairley Valley ay dalubhasa din sa paggawa ng tableta. Pagkatapos ng lahat, ang tagapagtatag ng Fairley Valley ay talagang isang subordinate mula sa King Valley na pinamamahalaang makatakas. Sa pag-iisip, malinaw na ang dalawang pamilya ay may mahabang kasaysayan ng mga hinaing. Hindi alintana, sa kabila ng katotohanan na si Bradley ang nakababatang kapatid, siya ay napakalakas. Kung si Rupert ay kailangang pumili sa pagitan ng kung kanino siya ay mas nag-aalala tungkol sa, ang sagot ay tiyak na laging si Bradley. Kung totoo ang mga alingaw-ngaw, ang antas ng lakas ni Bradley ay malapit na sa advance na yugto ng espiritu ng lupa. Iyon ay matapat ang dahilan kung bakit sinimulan ni Rupert na magtipon ng napakaraming master sa unang lugar. Kahit na sa pag-iingat na iyon, gayunpaman, maliwanag na ngayon na wala sa kanila kahit na isang tugma para kay Bradley. Pagkatapos ng lahat, si Bradley ay simpleng kinuha ang pagkakataon na maging ligaw ngayon, tulad ng nakikita ng 60 higit na nasugatan na mga gwardya na ngayon ay nakakapagod sa likuran ni Rupert. Siya ay tunay na underestimated kung gaano kalakas si Bradley. Si Gerald mismo na sumunod sa lahat ay nagmamasid ngayon sa lalaki na nagbibigay ng itim na damit at sapatos na nakatayo sa harap ng iba pang mga Fairleyes. Naghahanap na nasa paligid ng edad na 40, isang malaking peklat sa mukha ng taong iyon ay nagsilbi lamang upang siya ay lumitaw kahit na mas mabangis kaysa sa mayroon na siya. Ano ang mali, Master ng King Valley? Mula sa mga hitsura nito, inanyayahan mo ang maraming bilang ng mga masters upang harapin ang mga Fairleyes. Tama ba ang hula ko? Tanong ni Bradley habang siya ay gumawa ng isang hakbang habang tumitingin sa diretso sa mga mata ni Rupert na may ngiti. Bilang isang malaking boss, pinigilan ni Rupert ang kanyang pagkabigla bago sumagot, paano ang mga pagpapalagay na pareho sa iyo ngayon? Upang isipin na marami kang dinala sa iyong mga kalalakihan sa maikling paunawa. Nasugatan mo pa ang marami sa mga kalalakihan ng aming lambak. Panipi. Isang mata para sa isang mata, Master Rupert. Hindi mo ba naaalala kung paano mo ibinigay ang aking kapatid na si Scar sa kanyang mukha? Bumalik kapag ginamit mo ang gamot ng King Valley upang umarkila ng isang master upang habulin kami. Kung ang aking kapatid ay hindi na panganib ang kanyang buhay noon, hindi na ako makatakas sa unang lugar. Isipin mo, hindi ko malilimutan kung paano nangyari ang peklat na iyon. Sagot ni Herschel na may malamig na tawa. Ang dalawang pamilya ay matagal nang magkakasalungatan, at si Bradley ay partikular na naghihiganti tungkol dito. Kasunod nito, idinagdag ni Bradley, mataas na oras na natapos namin ang kataranteduhan na ito, Rupert at Eman. Hindi lamang tayo mayroon pa ring mga matandang hindi nabigo na mga marka, ngunit upang isipin na ang iyong anak na babae ay talagang palayain ang hindi masasamang Diyos ng digmaan na napakapangit na nakunan namin. Mayroon ka bang ideya kung gaano karaming mga kalalakihan ang nawala sa amin? Para lang makunan siya. Matagal nang nakikipaglaban ang aming mga pamilya, Rupert.
Dumating kami ngayon upang husayin ang aming puot, parehong luma at bago. Tapusin natin ang lahat ng ito ngayon. Panipi. Hindi lamang ang mga salita ni Bradley na nakakatakot, ngunit sa tuwing binuksan niya ang kanyang bibig, ang peklat sa kanyang mukha ay tila tulad ng pagsasagawa ng ilang mabangis na sayaw ng tribo. Anuman, si Rupert ay nanatiling pansamantalang tahimik. Totoo na dati niyang ipinadala ang isang tao upang patayin ang mga kapatid. Ano pa, ang mga mula sa King Valley ay nadagdagan ang mga salungatan sa Fairlayes kamakailan lamang. Ngayon na ang Fairlayes ay sinisisi pa ang kanyang anak na babae dahil sa pagpapakawala ng kanilang savage, masasabi na ni Rupert na naghihintay sila ng isang dahilan na gawin ang lahat ng ito. Upang isipin na sa wakas sila ay talagang gawin ito. Gayunpaman, kahit na malinaw na ang Fairlayes ay naghahanap ng isang away na ibinigay sa kasalukuyang sitwasyon, natatakot si Rupert na kahit na ang lahat ng mga masters na kanyang natipon at sinanay sa nakalipas na 6 na taon ay makukuha sa Bradley. Sa pag-iisip nito, ibinaba ni Rupert ang kanyang tinig bago sabihin, huwag mong isipin na magagawa mo lamang ang anumang nais mo dahil lamang naabot mo ang advanced na yugto ng espiritu ng lupa. Malalaman ko na alam mo na sa King Valley ay hindi lamang natwidaling ang aming mga daliri sa lahat ng mga taon na ito. Tiniyak ko sa iyo na alam ng lahat kung gaano kalakas ang King Valley, at natural na kasama ito sa amin. Tingnan, mas kaunti ang pakikibaka mo, mas madali ito para sa ating lahat. Alamin na wala sa iyong mga masters, kahit na nakatiis ng isang solong suntok mula kay Bradley. Sa pag-iisip nito, itigil ang pag-aaksaya ng aming oras at mag-alok sa amin na. Siyempre, kung nais mo pa ring lumaban, hindi ito matulungan. Seamus. Mananatili ka. Hindi man kailangan ng iyong pangalawang tiyuhin na kumilos. Kung nag-aatubili silang makipagtulungan, linisin lamang ang natitirang mga tinatawag na masters. Snort si Herschel habang lumingon siya upang tumingin kay Seamus. Nang marinig iyon, ang mga matatanda mula pa noong una na pinaglaruan si Gerald na hindi gaanong inilalarawan ang labis na pangit na pagpapahayag. Ang mga mula sa King Valley ay naging sikat sa pinakamahabang panahon. Upang isipin na sila ay kinuha ng gaanong ngayon. Para bang hindi pa nakakahiya, ang Fairlayes ay nag-iiwan lamang ng isang junior upang makitungo sa kanila. Kabanata 1324. Kabilang sa mga ito, gayunpaman, si Rupert ay tila ang pinakanapahiya. Huminga ng malalim, tumango siya bago sumigaw, Master Croft, Master Jones, at Master K. Mataas na oras na kami ay kumilos. Panipi. Naririnig iyon, ang tatlong masters pagkatapos ay tumango sa unison bago lumingon upang tumingin sa isang binata na nakatayo sa tabi nila. Pumunta sa pakikitungo sa batang master ng pamilyang Fairley, si Peter, sabi ng isa sa tatlong masters, na nag-uudyok sa binata na nagbibigay ng mahigpit na angkop na damit na tumango bago maglakad patungo sa Seamus at nakaharap sa kanya. Matapos gumawa si Peter ng isang kilos na iminungkahi na sinasabi niya. Pagkatapos mo, ang isa pa sa mga masters pagkatapos ay sinabi, ang pinakalumang alagad ni Peter sa ilalim ko, at nagsasanay siya sa akin ng higit sa 10 taon. Nasa huling yugto na siya ng lupain ng Nebula, kaya ang pakikitungo sa batang master na ito ay hindi dapat maging isang isyo para sa kanya. Panipi. Habang ang tatlong masters ay tumango ng may kumpiyansa, si Bradley ay simpleng ngumiti bago tumingin kay Peter at nagsasabing, Kaya ipinapadala kanila sa iyong kamatayan, Upang isipin na ang isang bata lamang na katulad mo ay nang ahas na sumalungat sa aking pamangkin. Siguraduhin na huwag pigilan ang anumang bagay, Seamus. Panipi. Ikaw ang isang katas na kamatayan, sagot ni Peter. Bilang isang binata na nagsagawa ng martial arts araw-araw at araw, si Peter ay hindi papayagan na maapektuhan ang kanyang sarili sa mga panunuya na tulad nito. Nang walang mawawala, pagkatapos ay sumabog si Peter patungo sa sneering Seamus na tumawid sa kanyang mga braso. Ang susunod na nangyari ay naganap ng mabilis na ang susunod na alam ng lahat, ang isang figure ay na-flung paatras. Sa pagbangga ng tao, ang epekto nito lamang ay sapat na upang maging sanhi ng buong. Ang mga sinaunang gusali na sila ay lumusot upang mag-quiver. Peter. Sigaw ng lahat ng tatlong mga Panginoon na nagkakaisa, ang kanilang mga mata ay ganap na lumawak matapos na masaksihan ang nangyari. Ang kanyang katawan ay nakadikit laban sa panig ng gusali, makikita ng lahat na ito ay tunay na si Peter na sinuntok paatras. Sino mang nagbabayad ng pansin sa katawan ni Peter ay maaaring sabihin na ito ay isang suntok dahil mayroong isang malinaw na kamao na nakaimbed sa kanyang dibdib. Lumilitaw na ang aking pamangkin ay medyo malambot pa rin. Tiyakin na ang iyong alagad ay hindi pa patay. Hindi alintana, ito ay ngayon, sabi ni Bradley na may ngiti, ang dugo ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Nakakakita na, ang lahat ng tatlong mga masters ay nadama ng panginginig na tumatakbo sa kanilang mga spines.
Matapos mapanood ang kanilang pinakamalakas na alagad na bumagsak mula sa isang solong hit, ang trio ay wala ng kumpiyansa sa una nila. Kung gaano kalawak ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga antas ng kasanayan. Ano man ang kaso, sa huli, alam nilang lahat na walang ibang paraan kaysa kumagat ang bala. Gamit nito, sa ilalim ng inaasahan ng lahat, ang tatlong masters pagkatapos ay dahan-daang lumakad upang harapin ang Sheamus bago sumigaw ang isa sa kanila, itigil ang kabaliwan na ito ng sabay-sabay, malalakas mong bata. Humph! Mayroon bang pangangailangan para sa akin na matakot sa iyo ng tatlong mapagpanggap na mga lumang bagay? Halika na lang sa akin. Retorted Sheamus. Huwag kang masyadong mag-cocky. Sumagot ng isa pa sa tatlong masters. Bagaman alam ng trio na magkasama, malapit na sila, hindi pa rin nila maiwasang mainisi ng panunuyan ni Sheamus. Gamit nito, ang lahat ng apat sa kanila pagkatapos ay nagsimulang magtipon ng kanilang panloob na lakas, at isang split segundo mamaya, ang magkabilang panig ay nagpalitan ng hanggang 8 mga suntok. Sa hindi nakagaganyak na mata, ang nakikita lamang nila ay mga itim na anino na tumatalon sa bukas na espasyo, na nagdudulot ng pagkawasak saan man sila makarating. Upang gawing mas matindi ang mga bagay, ang bawat suntok ay napakabilis na naging sanhi ito ng hangin na nakapaligid sa kanilang mga kamao. Habang nakipaglaban ang apat na tao, hindi maiwasang mapigilan ni Rupert ang malamig na pawis tulad ng naisip niya, gaano takot. Upang isipin na kahit na ang ikatlong henerasyon ng pamilyang Fairley ay naging malakas na ito. Kudlit. Matapos ang lahat ng oras na ito, sa wakas na tanto ni Rupert na siya ay naging isang halimbawa ng aklat-aralin na maging isang pulaka sa balon. Matapos sakupin ang pagtaas ng Sunhill sa loob ng higit sa 10 taon, ipinapalagay niya na siya ay pangalawa sa mundo, na ibinigay lamang ng langit mismo. Bakit hindi niya isinasaalang-alang ang katotohanan na maraming iba pa sa labas ng mundo na may kakayahang pumatay sa kanya ng isang simpleng kurot? Kapag natapos na ang labanan na ito, kahit na ano ang kinakailangan, tiyak na mag-recruit ako ng isang bodyguard na may hindi bababa sa parehong lakas na mayroon si Bradley. Kung hindi man, walang malaman kung bigla akong mapapatay. Naisip ni Rupert sa kanyang sarili habang patuloy siyang nagdarasal na ang tatlong masters ay mananalo. Kung natapos sila sa pagkawala, kung gayon ang mga mula sa King Valley ay tunay na hindi magagawang panahon sa pamamagitan ng sakunan na ito. Sa sandaling iyon, ang isang pangwakas na paputok na tunog ay maaaring marinig dahil ang mga silhouette ng lahat ng apat na tao ay bumalik sa magkasalungat na panig ng bukid. Habang ang isa sa kanila ay tumayo sa lugar na sinimulan niya, ang iba pang tatlo ay umatras ng isang magandang ilang mga hakbang ang layo mula sa kung saan sila nagsimula. Ang mga mata ng lahat ay ganap na pinalawak habang ang mga panginginig ay tumakbo sa kanilang mga spines. Ang nakakapagod na trio na umatras ay ang tatlong masters. Kabanata 1325. Paano hindi inaasahan para sa isang greenhorn na tulad mo na nakamit ang napakalawak na panloob na lakas? Sabi ng isa sa mga masters. Lahat ng tatlo sa kanila ay may hitsura ng kawalan ng paniniwala at mapait na ngiti sa kanilang mga mukha habang tinitigan nila ang Sheamus na ang buong katawan ay tila nagnanakaw ng labis na init. Kahit na si Sheamus ay humihingal ng bahagya, malinaw na nagtitiyaga siya ng maayos sa kanyang laban. Alam na, pagkatapos ay sinabi niyang titi, inaasahan kong maunawaan mo ngayon kung ano ang ibig sabihin ng aking ama at pangalawang tiyuhin. Sumuko na lang upang ang mga buhay ay maiiwasan. Hayaan itong maging isang babala na kung kailangan kong magpatuloy sa pakikipaglaban, hindi na ako mapipigilan. Unawain na ang aming pagbisita ngayon ay tanging naglalayong sa Rupert. Kung hindi mo nais na mamatay, pagkatapos ay humakbang. Panipi. Ang pakikinig na, ang lahat ng tatlong masters ay maaaring magbuntong hininga lamang. Halos ang anumang espiritu ng pakikipaglaban na naiwan sa kanila, alam nila na kung hindi nila maibagsak ang Sheamus kahit na matapos na pagsamahin ang lahat ng kanilang mga pagsisikap, tiyak na makalimutan nila ang tungkol sa pagiging kalaban ni Bradley. Nang makita iyon, nadama ni Rupert at ang lahat mula sa King Valley na parang nahit nila ang ilalim ng bato. Ang pag-unawa na wala ng anumang mawala, sumulyap si Rupert sa mga dagger sa Fairleyes bago sumigaw ng galit, gawin mo ito. Nang marinig ang utos, dalawang gunman ang agad na inihayag ang kanilang sarili mula sa likuran ng maraming mga bato ng patio. Pareho silang tinanggap ng napakalaking halaga ng pera, at bawat isa ay inaangkin nila ng mga Diyos ng marka. Sa pag-iisip nito, inilagay sila ni Rupert bilang kanyang huling linya ng pagtatanggol. Hindi alintana, tulad ng kanilang dalawa ay malapit ng magbukas ng apoy, biglang ginamit ni Bradley ang kanyang panloob na lakas upang maiangat ang dalawang bato sa lupa bago ilunsad ang mga ito ng diretso sa dalawang gunman. Ang mga bato mismo ay tumama sa bawat isa sa kanila mismo sa pagitan ng kanilang mga kilay, na nagiging sanhi ng kanilang dalawa na sumigaw ng magkakaisa habang nahulog sila sa lupa.
Hanggang sa puntong ito, ang Fairlayes ay gumawa lamang ng kanilang hitsura ng halos 10 minuto. Sa kabila ng nangyari, marami sa mga may kakayahang lalaki ni Rupert ay malubhang nasugatan at pababa para sa bilang. Kahit na mayroon pa rin siyang 150 bodyguard sa kanyang utos, mas alam ni Rupert kaysa madagdagan ang mga nasawi para sa kapakanan nito. Mula sa kung ano ang masasabi niya, ang tanging naiwan na may kakayahang pansamantalang hawak ang kanilang lupa ay ang kanyang sarili at ilang iba pang mga matatanda. Gayunpaman, iyon ay tungkol dito. Habang pinag-isipan niya ang kanyang susunod na hakbang, biglang sumigaw si Bradley, hakbang pabalik, Seamus. Kukuha ako mula rito. Panipi. Sa pamamagitan ng isang nakamamanghang sulyap, dahan-dahan si Bradley at nakakalungkot si Bigan na naglalakad patungo kay Rupert. Sa sandaling iyon, kapwa sina Flor at Yenny ay tumakbo hanggang sa parisukat na nagpanik at nagulat sa malaking gulo na kanilang nasasaksihan na kasalukuyang nasasaksihan nila habang sila ay sumigaw, Ama! Sa puntong ito, ang mukha ni Rupert ay ganap na namutla. Sa pamamagitan ng nanginginig na mga binti, pagkatapos ay dahan-daang lumingon upang tumingin sa kanyang dalawang magagandang anak na babae, kahit na mahigpit niyang pinipiga ang kanyang mga kamao habang sinubukan niya ang kanyang pinakamahirap na pigilan, sa huli, alam niya na kailangan niyang gawin ito. Panipi tuldok-tuldok-tuldok, sabihin mo, Bradley, Herschel, medyo matapat? Hindi ka namin talaga nagagalit pabalik noon. Ito ay isang pagpapala, talaga, na ang iyong mga ninuno ay pinamamahalaang upang malaman ang sining ng paggawa ng tableta mula sa aming King Valley. Pagkatapos ng lahat, sa kalaunan ay humantong ito sa paglikha ng Fairlay Valley. Hindi alintana, lagi akong may isang mangangaso na interesado si Seamus sa aming Flor, ano ang sinasabi mo sa amin na gawing pakikipagkaibigan ang friendship na ito? Panipi. Ha! Sa tingin mo talaga gusto ng aking pamangkin ang iyong Flor? Gupitin natin ang kalokohan *T at hayaan mo na lang akong patayin. Kapag natapos na, kukunin ko na lang ang iyong anak na babae upang masiyahan ng aking pamangkin ang kanyang mga pag-urong. Panipi. Napahiya si Bradley, hindi rin nag-aalala tungkol sa pag-filter ng kanyang mga salita habang nagsimula siyang maglakad ng menacingly patungo kay Rupert. Mula sa nakikita ng lahat, ang kanyang nakamamatay na hangarin ay umaapaw sa puntong ito. Sa sandaling iyon, sumugod si Miles upang tumayo sa harap ni Rupert habang sumisigaw, Master. Gayunman, ang pangalawa ay nakarating siya doon, sinampal lamang ni Bradley ang kanyang kamay laban sa balikat ni Miles, na nagdulot sa kanya na gumuho sa lupa, ganap na hindi makatayo. Ang mukha ni pating Rupert sa likuran ng kanyang kamay, si Bradley na nakatayo ngayon sa harap ng lalaki pagkatapos ay sinabi, alam mo, sa sandaling wala ka sa larawan, Rupert, Fairlay Valley ay sa wakas ay makukuha ang lagi nating nais. Sa pag-iisip nito, sa totoo lang naisip mo na kakailanganin nating mag-use sa iyong maliit na bargain. Panipi. Brother Bradley, inaamin ko ang aking mga pagkakamali. Bulag ako noon, kaya't patawarin mo ako. Bago ka gumawa ng anumang pantal, mangyaring tandaan na ang iyong mga ninuno ay nagawa lamang na gumawa ng kanilang kapalaran dahil sa King Valley. Sa pag-iisip nito, hindi mo lamang mapupuksa ang mga ugat ng iyong mga ninuno. Panipi. Nakiusap si Rupert. Ngayon na wala siyang ibang sumusuporta sa kanya, alam nang nanginginig na si Rupert na hindi siya naiiba kaysa sa isang ordinaryong tao. Pagkalipas ng isang split segundo, ang kanang pisngi ni Rupert ay agad na binati ng isang sampal. Hindi lamang mapupuksa ang mga ugat ng aming mga ninuno. Pinag-uusapan mo na parang karapat dapat kang tawagan ang iyong sarili na. Sasabihin ko ito ngayon na sa akin, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pag-squash ng isang bug. Hindi alintana, sa sandaling makuha ng Fairlay Valley ang industriya ng King Valley, sigurado ako na ang iba pang mga lambak ay walang sasabihin tungkol dito, tama ba ako? Panipi. Why yes. Ito ay tulad ng sinabi mo. Sa pag-iisip nito, mangyaring extra ang aking buhay, kapatid na si Bradley. Nagmamakaawa kay Rupert na sadyang hindi na makukuha ang presyo ng kamatayan. Laking takot siya, sa katunayan, na agad siyang lumuhad sa harap ng kanyang mga anak na babae at ang lahat na may malakas na Todd, bago yakapin ang mga paa ni Bradley at hinaplos ang kanyang noo sa kanila. Hindi alintana kung magkano ang isang big shot na siya ay tao lamang at natatakot pa rin sa kamatayan. Matagal na lang siyang nagtitiyaga mula nang natikman niya ang kapangyarihan at yaman bago. Sa madaling salita, mas natatakot siya na mawala ang kanyang mga materyal na pag-aari kaysa sa kamatayan hanggang sa puntong ito. Ang panunood habang ang kanyang dating kaaway ay lumuhad at nagmakaawa tulad ng isang aso, agad na natawa si Bradley ng matagumpay, ang kanyang hindi kasiya siya na pinanghawakan niya sa kanyang puso ng higit sa 10 taon tila dahan-daang nagwawasak. Tulad ng para sa tatlong masters mula sa dati, maaari lamang nilang hawakan ang kanilang mga dibdib, hindi ma-advance o umatras.
Napabuntong hininga sa loob, lahat ng tatlo sa kanila ay sabay na naisip, ngayon ay tunay na nagkamali, nawala na namin ngayon ang lahat. Kung titingnan kung gaano kahusay ang dating marilag na boss ng Sunhill Rise sa kasalukuyan, ang mga puso ng lahat ay nadama ng labis na mapait. Pagkatapos ng lahat, gaano man siya lumuhad o humingi ng awa, ang taong iyon ay kanilang Panginoon. Master, hindi mo dapat gawin ito. Ang pagluhod ngayon ay gagawa ka lamang ng biro ng iba pang mga lambak pati na rin ang aming mga internasyonal na customer ng negosyante. Sabi ni Miles, ang kanyang mga mata ay namumula. Kabanata 13:26. Ako, lalaban ko ito sa inyong lahat. Sigaw ng galit na si Flor sa asul. Inihayag ang isang nakatagong sandang, pagkatapos ay sumugod siya patungo kay Bradley, na balak na tumusok ito mismo sa kanyang dibdib. Dahil palagi niyang nagustuhan ang martial arts at nagsasanay ng maraming mga anyo ng mga ito mula pa noong siya ay bata pa, si Flor ay sa halip ay tiwala na maaari siyang kahit papaano ay isang hit. Sa kanyang labis na pagkadismaya, ang lahat ng kinuha nito ay isang solong sipa mula sa Seamus para sa kanya upang masira siya. Hindi rin siya makarating kahit saan malapit kay Bradley. Habang nahulog ang sandang sa lupa, hinawakan ni Seamus si Flor sa pamamagitan ng kanyang palso bago hinaila siya sa kanyang mga braso. Nang makita iyon, ang takot na si Yenny pagkatapos ay sumugod, umaasa na iligtas ang kanyang kapatid na babae habang sumisigaw, iiaway din kita. Sumisigaw habang tumatakbo siya patungo sa Seamus, isa pang batang master mula sa Fairley Valley ang pumasok lamang at hinawakan ang kanyang palso bago yakapin siya ng mahigpit sa kanyang mga bisig, tulad ng kung paano ginagawa ni Seamus kay Flor. Tumawa ng walang tigil, sinabi ni Seamus, wala kang ideya kung gaano katagal ako naghihintay para sa sandaling ito, Flor. May panukala ako para sa iyo. Kung susundin mo ang bawat order ko ngayong gabi, sasabihin ko sa aking ama at pangalawang tiyuhin na malaya ang iyong buhay. Impyerno, gagawin kitang batang may bahay ng dalawang mahusay na lambak. Dahil sa kung gaano ako mapagbigay, papayagan din kita na panatilihin ang kalahati ng King Valley. Kumusta naman ito, Panipi? Ay on hand ako, ikaw be asterisk starred. Sigaw ni Flor, ang kawalan ng pag-asa ay sumasalamin sa kanyang mga mata habang lumingon siya sa daan at 50 mga bodyguard ng King Valley na nakatayo pa rin doon. Ano ang ginagawa mo lahat? Itigil ang pagtayo doon sa isang labi at pag-atake na. Panipi. Nang marinig ang pagkakasunod-sunod na iyon, lahat ng mga ito sa wakas ay nag-snap mula rito at gumawa ng isang hakbang pasulong, hangarin na makipaglaban hanggang sa pinakadulo. Gayunpaman, ang pangalawang Bradley ay lumingon upang tumingin sa kanila, lahat ng mga ito ay muling nagyelo sa lugar. Matapos masaksihan kung gaano kalakas ang mga Fairlayers na naninirahan sa pag-iisa sa loob ng maraming taon ay, alam ng lahat sa katotohanan na hindi na sila lalapit sa pagiging kanilang mga kalaban. Flor, maging isang mabuting batang babae at makinig kay G. Fairley, mangyaring sumang-ayon sa anumang nais niya at I save ang iyong ama. Nakiusap na walang kahihiyan si Rupert. I save. Namatay ka kahit anong mangyari ngayon, Rupert. Kinutya si Bradley habang pinatok niya si Rupert sa lupa. Tumigil sa pag-iwas sa kanya, Bradley. Mataas na oras na tinanggal namin siya at ang lahat ng kanyang mga tao mula sa King Valley. Ang mas maaga mong gawin ito, mas mabilis na sa wakas ay makukuha namin ang lugar na ito. Sabi ni Herschel na may smirk. Malakas at malinaw. Kung gayon, Rupert, ibibigay ko sa iyo ang iyong one-way na ticket sa impyerno. Snorted Bradley habang dahan-daang itinaas ang kanyang braso, na naglalayong ulo ni Rupert. Si Rupert mismo ay natakot na natapos niya ang pagpikit ng kanyang mga mata. Bago mapunta si Bradley sa pagtatapos ng suntok, gayunpaman, ang mga Miles na sa wakas ay pinamamahalaang makipagtunggali sa kanyang mga paa si Jordan Lee ay sumigaw, tumigil ka. Ngayon na ang mga mata ng lahat ay nasa kanya, si Miles pagkatapos ay lumuhad na may thought bago si Gerald bago humingi ng tawad, Mr. Crawford. Mali ang Master of the Valley, kaya't tanggapin ang aking paghingi ng tawad sa kanyang ngalan. Ako, Miles Mateman, ay handa akong mag-alok ng aking buhay kapalit ng isa pa, kaya mangyaring ay save ang Master ng lambak. Babayaran ko ang kanyang utang sa aking buhay. Panipi. Habang nagpapatuloy si Kotowang hanggang sa ang kanyang noo ay lahat ng dugo, sumigaw si Herschel, ano ang hinihintay mo, Bradley? Gawin ito, Panipi. Naririnig iyon, na-snap ito ni Bradley at muling itinaas ang kanyang palad, sa oras na ito hangarin sa pagtatapos ng Rupert. Gayunpaman, sa pinakahuling segundo, likas na gumawa si Bradley ng isang hakbang pabalik habang ang isang bagay na mabilis na sumugod sa kanyang mga mata. Mabilis na tumitingin sa direksyon na lumipad ang bagay, si Bradley ay nasa oras lamang upang makita itong bumangga laban sa isa sa maraming mga istruktura ng bato ng patio.
bago ipadala ang bato na sumabog na kulog sa isang dagat ng mga labi. Kahit na sa wakas ay naayos ang alikabok, wala sa mga tao ang nakakapagpaligaya mula sa kanilang tahimik na Perelices. Kabanata 1327. Sigaw ni Bradley, isang lubos na kakilakilabot at hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha habang tinitigan niya ang malapad na mata kay Gerald. Si Bradley ay mayroon ng isang taong may malaking lakas. Sa pag-iisip nito, paano ang isang ordinaryong tao tulad ni Gerald na hindi mukhang mas matanda kaysa sa Seamus na aktual na nagiging sanhi ng pag-atake sa kanya? Kung hindi niya nasaksihan ang biglaang pag-atake ni Gerald ilang segundo na ang nakalilipas, hindi siya makapaniwala kung paano may kakayahang tunay na kabataan. Ngunit ito ay hindi makatwiran, hindi ba? Bilang si Bradley sa kanyang pagkabigla at kakilakilabot ay patuloy na nagsisikap na magkaroon ng kahulugan sa sitwasyon, si Herschel ay maaaring umusbong habang siya ay tumingin sa kanyang nakababatang kapatid. Si Rupert, Flor, at ang iba pa mula sa King Valley, sa kabilang dulo, ngayon ay naramdaman na sa wakas ay nag-raise sila ng pag-asa matapos na itulak sa isang desperadong sitwasyon kanina. Upang isipin na mayroon siyang gayong di makajos na lakas, pag-iisip pabalik, dahil wala sa kanila ang nakakakilala kung gaano siya kalakas na mas maaga, maswerte na hindi nila siya nasaktan ng masama. Hindi alintana, nang makita ni Rupert na si Gerald na mas malakas kaysa kay Bradley ay ipinagtatanggol siya ngayon, agad siyang nakarating sa kanyang mga paa. Si Flor mismo ay nagwiggled ng libre kapag ang lahat ay pa rin nababagabag ng mas maaga, at matagumpay na niyang pinalaya ang kanyang kapatid na rin sa sandaling ito. Tumatakbo pabalik sa kung saan ang karamihan sa mga gwardya ng King Valley ay, si Yenny ay huminto bago sabihin, sister. Siya ito. Hindi ko napansin ang kanyang presensya kanina, ngunit lumiliko na hindi siya patay. Panipi. Hush! Huwag kang sabihin muna. Sagot ni Flor na pantay na nagulat na tulad ni Yenny. Gamit ang kapaligiran ngayon ay sobrang lamig at solemn na, kalaunan ay sumimangot si Bradley bago magtanong, sino ka? Kahit na napansin na niya ang pagkakaroon ni Gerald bago pa man nagsimulang makipaglaban si Seamus, hindi talaga siya binibigyang pansin ni Bradley, lalo na mula nang mukhang bata pa siya. Sa halip, ang kanyang pansin ay ganap na nabigla sa tatlong masters, si Rupert, at ang dalawang gunman mula pa noong una. Alam niya ngayon, gayunpaman, na ang batang ito ay nagmamay-ari ng tunay na pambihirang lakas. Sa pag-iisip nito, malinaw na mayroon siyang isang bagay na umaasa. Si Bradley ay isang tao na nakaligtas sa hindi mabilang na pag-ulan ng mga bala sa buong taon, at bukod sa paggamit ng matapang na puwersa, ang dahilan kung bakit siya ay buhay pa ay dahil palagi siyang nag-iingat. Kahit na nahaharap siya sa isang tila ordinaryong tao, mas kilala niya kaysa sa maliitin ang kanyang kalaban. Pagkatapos ng lahat, sapat na siyang naranasan upang malaman na ang lahat ay maaaring magkamali dahil sa isang maling-maling paghuhusga. Nang makita na hindi sumasagot si Gerald, si Rupert na sa wakas ay muling nakakuha ng kaunting kumpiyansa na clear ang kanyang lalamunan tulad ng sinabi niya, mabuti na. Hindi ko inaasahan ang aming benefactor mula sa likuran noon upang itaas ang isang natitirang apprentice. Inaamin ko na ako ay medyo masyadong pantal at walang kabuluhan ngayon, kung naaalala ko ng tama, sinabi ni Miles na nais mong mangolekta ng 3 mahahalagang halamang gamot, tama. Kung tutulungan mo kaming makitungo sa mga Fairlays, kalimutan ang 3, bibigyan kita ng 10 sa kanila. Impyerno, magtatapon pa ako ng isa pang 75,000 dolyar. Kumusta naman ito? Panipi. Nang marinig iyon, lumingon lang si Gerald upang tumingin sa kanya bago ngumiti ng malamig habang sumagot siya, inaasahan kong nauunawaan mo na naisave ko lang kayo ng mas maaga dahil sa kung paano time na hinihiling ako ni Miles. Tapat na sinusubukan mo bang gamitin ang mga simpleng termino, iniisip mo na maaari mo lamang akong tanggalin pagkatapos kong makitungo sa kanila. Kapag ikaw ay kasalukuyang nasa isang kritikal na sandali na madaling baybayin ang iyong kamatayan. Panipi. Ang sinabi ni Gerald ay walang pagmamalabas. Kung hindi niya naramdaman ang napakalawak na katapatan ni Miles, hindi rin itinuturing ni Gerald na ay save ang buhay ni Rupert. Pagkatapos ng lahat, makukuha lamang niya ang gamot sa kanyang sarili sa sandaling patay na si Rupert. Pagdinig ng tugon ni Gerald, agad na naramdaman ni Rupert ang clench ng kanyang puso. Yamang si Gerald ay mukhang isang bansa na bumpkin na hindi nakakita ng karamihan sa mundo, ipinapalagay ni Rupert na tiyak na magulat si Gerald sa kanyang biglaang alok. Sa huli, gayunpaman, si Rupert ang nagulat dahil si Gerald ay tila hindi nagmamalasakit sa alok. Panipi tuldok. Hindi mo ba iniisip na ang aking alok ay sapat na mabuti, bata? Ano ang nais mo noon? Sabihin mo lang ang salita at ibibigay ko ito sa iyo hanggat handa kang makatulong na mapupuksa ang aking mga kaaway para sa akin. Bargained Rupert. Oh, ang gusto ko ay medyo simple. Nais ko lamang na magkaroon ng ikalimang ng King Valley.
Sagot ni Gerald nang tumawa. Panipi tuldok. Ako, humingi ako ng kapatawaran. Sagot ni Rupert, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Kahit na si Flor ay hindi inaasahan na si Gerald ay maging sakam na ito. Oh, well, sinabi kong nais ko lang magkaroon ng ika-4 ng King Valley. Sabi ni Gerald na may smirk. Ngayon ay huminga ng walang tigil, sa wakas na tanto ni Rupert kung gaano kalubhanan na underestimated niya ang bata. Upang isipin na ang batang bansang ito ay si Bumpkin ay maglakas loob na humingi ng ika-5 ng King Valley. Para bang hindi na ito labis, hinihiling na niya ngayon ang pang-4. Panipi tuldok. Sigurado ako na narinig ko na sinabi mo ng ika-5 mas maaga, anuman, hindi ako magsisinungaling na napakahirap para sa akin na ibigay lamang sa isang ika-5 libis ang aking lambak sa iyo. Kumusta naman ito? Kung handa ka bang tulungan akong makitungo? Ang mga ito, bibigyan kita ng ika-10 ng lugar na ito. Tiyak na higit pa sa sapat para sa iyo na mamuno ng madali at walang malasakit na buhay mula sa pera na nabuo mula sa lugar na iyon. Panipi. Kabanata 13:28. Natagpuan ni Rupert ang kanyang sarili na nakasimangot habang sinabi niya iyon. Naturally, siya ay mag-aatubili na makibahagi sa kanyang mga assets, at dahil buhay pa siya, tiyak na pupunta siya kahit papaano na magtangka pa. Ang pag-aayos ng kanyang tingin kay Rupert, sumagot lang si Gerald, isang pangatlo. Naririnig na, natagpuan ng mga matatanda ang kanilang sarili na nagpapalitan ng mga sulyap sa isa't isa. Malinaw na ang kutsilyo ay nasa lalamunan ni Rupert, kaya wala talagang dahilan para sa kanya na magpatuloy na subukang makipag-usap kay Gerald. Sa kung paano ang mga bagay ay kasalukuyang pupunta, alam ng mga matatanda sa isang katotohanan na mayroong isang tunay na posibilidad ng Rupert na nawala ng buong lambak kay Gerald sa oras na matapos ang lahat. Huminga ng malalim, si Rupert na ayaw pa ring sumang-ayon tulad nito pagkatapos ay sinabi, mangyaring huwag samantalahin na alam na tayo ay nasa aming pinakamahina, bata. Kaya ito, ibibigay ko sa iyo ang ika-5 libis, tulad ng tinanong mo dati. Samasang-ayon ba iyon? Panipi. Kalahati ng King Valley. Walang mas kaunti kung gusto mo pa rin akong tulungan ka. Sagot ni Gerald na may ngiti. Agad na lumuhad si Rupert sa lupa nang marinig iyon. Tunay na nahuli siya sa isang problema dahil hindi ito tama para sa kanya na tanggapin lamang ang kondisyon ni Gerald na ganyan. Medyo matapat, nagtataka siya kung si Gerald ay tunay na magtatapos sa pagiging kapaki-pakinabang sa huli. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang 3 masters at 2 gunmen na inupahan niya ay nakayanan ang sitwasyon. Sa huli, gayunpaman, alam niya na si Gerald ang kanyang pangwakas na pag-asa ng pag-asa, at hindi na niya ito papayagan na maglakad na siya ngayon na nasa kamatayan na siya. Alam din niya ngayon na mas mahusay kaysa sa patuloy na pagsisikap na linlangin si Gerald, alam na mabuti na kung sinubukan niya ito ng isa pang oras, tiyak na magtatapos si Gerald sa pagkuha ng buong lambak. Kung alam lamang niya na ang mga bagay ay magtatapos sa ganitong paraan, kung gayon ay tiyak na tatangkang bumuo ng isang mas mahusay na relasyon kay Gerald kanina. Upang isipin na simpleng sinimula ni Gerald na humiling ng 3 mga halamang gamot, mayroong hindi bababa sa 1 milyon sa kanila na nakaimbak sa loob ng King Valley matapos na mangolekta ng mga ito sa daan-daang taon. Bakit hindi lang niya binigyan ang 3 sa kanya at gawin ito? Ngayon ay sobrang galit na galit, halos maramdaman ni Rupert ang kanyang sarili na mawala ang kanyang pagkagalit. Gayunpaman, pinipigilan niya, alam na kung nagalit siya o hindi, wala pa ring magiging ibang paraan. Sa pag-iisip, ang Panginoon ng Lambak ay naghagupit ng kanyang mga ngipin at binato ang kanyang paa ng husto sa lupa bago sabihin, napakahusay. Ako, bibigyan kita ng kalahati ng King Valley. Ngayon mangyaring, tulungan mo akong mapupuksa ang mga kaaway na iyon. Panipi. Ngayon hindi ba mas mabuti para sa iyo na huwag maglaro ng alinman sa iyong mga maliit na trick sa unang lugar? Sagot ni Gerald na may ngiti bago lumingon upang tumingin kay Bradley at sa iba pa. Mula sa sinabi niya, ang lakas ni Bradley ay malapit sa gitnang yugto ng lupain ng Espiritu Earth, ang parehong yugto na kasalukuyang nasa Gerald. Habang ito ay technically na nagpapahiwatig na siya at si Gerald ay pantay na naitugma sa mga tuntunin ng lakas, si Gerald ay malinaw na higit na mataas pagdating sa dami ng pagsasanay na pareho silang naranasan. Panipi tuldok. Huwag masyadong mag-cocky. Mula sa kung ano ang maaari kong maunawaan, ang dalawa sa amin ay pantay na naitugma sa mga tuntunin ng aming panloob na lakas. Bukod dito, kasama ko ang aking kapatid at pamangkin dito. Grunted Bradley. Habang totoo na siya ay isang napakamaingat na tao, ang kanyang galit ay naabutan ng karamihan sa kanyang pagkamakatuwiran. Siya ay labis na naiinis, sa katunayan, ang dugo na iyon ay nagsisimula ng tumulo mula sa kanyang dating peklat na mukha, na ginagawang mas mabangis siya. Tumingin ng diretso sa mga mata ni Bradley, sumagot si Gerald, oh.
Hindi ka naniniwala na maaari kitang ibagsak. Kung ano ang gagawin? Sa palagay ko kakailanganin ko lang patunayan ang aking punto sa pamamagitan ng pagkakaroon ng lahat ng tatlo sa akin ng sabay-sabay. Kumusta naman yan? Panipi. Ikaw, humihingi ka talaga ng kamatayan, hindi ba? Umungol si Bradley habang ang kanyang mga mata ay agad na sumiklab sa nakamamatay na hangarin. Sa huli, si Bradley ay isang taong naglagay ng kanyang halaga kahit na mas mataas kaysa sa kanyang buhay. Sa pag-iisip nito, sa kabila ng malinaw na pagkakaroon ni Gerald ng napakaraming lakas, si Bradley ay higit pa sa determinadong masira siya matapos na mapahiya sa kanya. Kapag napunit na ako ng iyong ulo at mga paa, ihahagis ko ang lahat ng mga ito sa ilog upang pakainin ng mga isda. Nangungunang galit na si Bradley na ngayon ay mukhang nakakatakot na ang lahat ay agad na nagiging mapatla sa takot. Bate ka lang na hindi alam kung ano ang mabuti para sa iyo. Tingnan ang sitwasyon na nakuha mo ang iyong sarili. Hindi mo ba maramdaman kung gaano kakilakilabot si Bradley? Bakit mo pa siya pinukaw? Bagaman totoo na ikaw ay may talento, dapat mong malaman na ang veterano ni Bradley. Akala ang tatlong masters habang walang magawa silang napapanood. Si Miles mismo ay ganap na nababagabag sa pagliko ng mga kaganapan. Habang alam na niya na si Gerald ay mayabang, hindi niya inaasahan na siya ang Mangengerman na ito. Susubukan ba talaga niyang labanan ang lahat ng tatlo sa kanila? Bago magtaka pa si Miles, nakita niya na itinuwid ni Gerald ang kanyang katawan bago casual na sumagot, "Oh. Ganun ba, panipi?" Kasunod nito, biglang naipalabas ni Gerald ang kanyang kanang kamay bago clenching at ion ito ng bahagya, binigyan nito ang impresyon na parang nahuli niya ang hangin, habang nagtataka ang lahat kung ano ang sinusubukan niyang gawin, pagkatapos ay inalis ni Gerald ang kanyang kamay patungo sa kanyang dibdib bago tila naghuhugas ng isang hindi nakikita na kutsilyo patungo kay Bradley. Sa halip na maging lamang ang paggaya ng paghuhugas ng kutsilyo, lahat ay nakatitig sa mata bilang isang puting ilaw na binaril mula sa kanyang palad. Para bang hindi pa nakakagulat na sapat, napanood ng madla ang pagkamangha habang ang ground ay bahagyang magkahiwalay habang ang orb ng ilaw ay patuloy na lumilipad patungo kay Bradley. Sa landas ng ilaw, gayunpaman, ay isang malaking bato. Lahat ngayon ay nakaka-interes na malaman kung ano ang mangyayari sa ilaw sa pagbangga, ang kanilang tanong ay mabilis na sinagot kapag binaril lamang ito sa malaking bato. Ngunit maghintay, hindi lamang ito bumaril, isang split segundo mamaya, ang malaking bato ay nahati sa dalawang malinis na halves, na ang magkabilang panig ay pinutol na malinis na sila ay gleam tulad ng ibabaw ng isang salamin. Ang mga mahal na tile na nag-crack ng hiwalay habang ang ilaw ay umusbong, sa wakas ay tumigil ito sa paglipat ng pangalawang dumating na pulgada ang layo mula sa mukha ni Bradley. Habang nakatayo si Bradley sa kanyang lubos na pagkabigla, ang iba ay natagpuan ang kanilang sarili na masyadong dumbfounded kahit na gumawa din ng isang tunog. Lahat ngayon ay tumitingin sa malalim na gash sa mundo na sanhi ni Gerald, ang kabuuan ng King Valley ay naging sandali na nakapaloob sa katahimikan. Kabanata 1329. Panipi tuldok. Be by God? Siya ba ay isang tao o Diyos? Kahit na ang bibig ni Miles ay nakabitin ng bukas sa buong oras na ito, hindi niya gaanong pakialam ang tungkol sa kung paano siya tumingin habang nanginginig siya habang binubulok ang tanong na iyon. Maging ang tatlong masters ay lubos na natigilan. Pagkatapos ng lahat, habang si Bradley ay mas malakas, mas mabilis, at mas may kasanayan kumpara sa mga regular na tao, ang kanyang mga kakayahan ay pa rin kahit papaano mahuhulaan at naiintindihan. Si Gerald, sa kabilang banda, ay isang ganap na naiibang kwento. Pagkatapos ng lahat, nahati lang niya ang lupa at kahit na isang malaking bato sa kalahati lamang sa pamamagitan ng pag-waving ng kanyang kamay sa hangin. Walang sino man ang mahulaan iyon. Maraming iba pa ay nagkakaroon din ng mga katulad na saloobin. Hindi alintana, kasunod ng isang mahabang katahimikan, ang isa sa tatlong masters pagkatapos na nakatitig sa mga marka na naiwan sa lupa sa buong oras na ito ay naiinis, hindi iyon isang makalangit na pamamaraan, sa halip, ito ay isang kakaibang martial art, ito ay ang airbending skill. Pagdaragdag nito sa katotohanan na ang batang iyon ay nasakop na ang Nebula Realm at nagmamay-ari ng kapangyarihan ng daang banal na kamao, hindi ito magiging isang kahabaan upang sabihin na madali niyang patayin ang isang taong nakatayo ng 10 metro ang layo. Palagi kong naisip na ang lahat ng iyon ay simpleng bagay ng mga alamat. Ngayon na nasaksihan ko ito sa aking sariling mga mata, ligtas kong sabihin na maaari akong mamatay ng walang panghihinayang. Panipi. Bago pa man tumugon ang sinuman, ang mga hakbang ng mga paa sa pagpatter ay maaaring marinig, na nag-uudyok sa lahat na lumingon, lamang upang mapagtanto na si Bradley ay umatras. Retreat! Magmadali! Yelled Bradley. Ano? Siya! Sinusubukan niyang makatakas. Panipi!
Siyempre siya. Matapos makita kung paano inilunsad ni Gerald ang isang malakas na pag-atake sa pamamagitan lamang ng pakikipagtalik sa kanyang mga daliri, agad na natanto ni Bradley na hinukay niya lamang ang kanyang sariling libingan. Sa kanyang lubos na pagkabigla, hindi lamang ipinakita ni Gerald ang mga palatandaan ng napakahusay na pagsasanay, ngunit mayroon din siyang napakalakas na kasanayan sa martial art. Sa pag-unawa na, alam ni Bradley na hindi na siya karapat-dapat na maging kalaban ni Gerald. Ano ang isang pambihirang pagkatao? Alam ni Bradley sa isang katotohanan na kahit na mayroong 10 sa kanyang sarili, ang lahat ng kanyang mga kopya ay hindi man lamang lumapit upang talunin si Gerald. Upang isipin na nakapasok na siya sa gayong lupain sa kanyang edad. Gaano katindi ang paniniwala? Kahit na ang aking henyo ng isang Panginoon pabalik noon ay hindi makapasok sa kaharian na iyon hanggang sa siya ay nasa 50, at siya ay isang nangungunang master pati na rin isang bayani. Paano ang isang martial artist na may isang ordinaryong background kahit na nagtataglay ng gayong makajos na kasanayan? Panipi. Muttered Bradley sa ilalim ng kanyang paghinga habang siya ay patuloy na dumadaan, na umaasa na ang kanyang ulo ay magsisimula ay magpapahintulot sa kanya na makatakas. Kung paano ang iba pang mga Fairlayes na nagsisimula na ngayong mag-alala ay lumingon ba at eyebook ito, tiningnan lamang ni Gerald ang nakatakas na tao bago sumigaw, sa wakas ay nagpaplano na umalis. Natatakot ako na huli na para doon. Panipi. Kasunod nito, huminga si Gerald bago isinaaktibo ang kanyang kasanayan sa pagsabog ng kulog. Ang kanyang mga palad ngayon ay namula, pagkatapos ay sinaksak ni Gerald ang kanyang mga daliri, na nagpapadala ng 3, puti, tulad ng mga strand na sutla na bumaril tulad ng mga bala patungo sa Bradley, Herschel, at Simas's backs. Sa paglipas ng higit sa 10 metro at sa pag-iwas sa kanilang mga likuran, si Seamus ang unang sumigaw habang agad siyang nagsimulang mag-iwas ng dugo sa labas ng kanyang bibig bago bumagsak sa lupa makalipas ang ilang sandali. Natagpuan mismo ni Bradley ang kanyang mga mata na naging itim nang maramdaman niya ang mapurol na puwersa na naramdaman na katulad ng nahit sa isang martilyo sa kanyang likuran. Ang pagiging flang pasulong sa pamamagitan ng kung gaano kahirap ang puwersa, natapos ni Bradley ang pagbagsak ng direkta sa isang pader. Nasaksihan ng lahat ng iyon, ang 3 masters ay maaaring manginig lamang sa takot tulad ng sinabi ng isa sa kanila, kapwa ang kanyang panloob at panlabas na lakas ay pantay na pambihira. Siya ay talagang may kakayahang pumatay gamit ang isang iglap lamang ng isang daliri. Siya ay isang buhay na Diyos sa mundo. Panipi. Habang ang binata ay mukhang nasa paligid ng edad na 20. Hindi alintana, natutuwa ang masters na nauna nilang hinawakan ang kanilang mga dila. Pagkatapos ng lahat, tiyak na masampal sila ni Gerald kung sinabi nila kung ano ang nauna sa kanilang isip, na paano maaaring magkaroon ng isang mahusay na Panginoon sa ilalim ng edad na 30. Bihira na sila sa mundo, at maihahambing lamang sila sa mga buhay na obra maestra. Sa pag-iisip, hindi maaaring magyabang ang isa sa pagiging isang mahusay na Panginoon. Kudlit. Ano man ang kaso, kasama ang lahat ng 3 mga nag-uutos na Fairlayes na ngayon ay natalo na ngayon ay ang mga subordinate ng kanilang pamilya na hindi maglakas loob na gumawa ng anumang karagdagang mga galaw. Nang makita na ang mga talahanayan ay ganap na nakabukas, sa wakas ay ganap na nakuhang muli si Rupert mula sa kanyang paunang pagkabigla at tumakbo papunta kay Bradley bago sipa siya mismo sa tiyan. Kasunod nito, natawa siya bago sabihin, "Taya ko na hindi mo naisip na ang mga bagay ay magtatapos sa ganitong paraan, ikaw ba, bata?" Alalahanin na kung maaari kong ipahiya at ihagis ka tulad ng nakalulungkot na outcast na bumalik ka noon, pagkatapos ay madali kitang papatayin ngayon. Hahaha. Panipi. Natapos ang pangalawa, gayunpaman, bigla siyang nakarinig ng isang malabong tinig sa likuran niya na nagsasabing, "Tiniyak ko sa iyo na hindi papatay si Bradley, hindi siya namamalayan sa ngayon, mas mahusay kang mag-ingat na hindi siya gisingin mula sa iyong sipa." Naririnig iyon, agad na tumigil si Rupert sa pagtawa bago lumingon upang tumingin kay Gerald, isang kaaya-aya ng ngiti sa kanyang mukha. "Mr. Crawford hindi? Master Crawford? Ano? Ang ibig mong sabihin ay, hindi mo ba pinapatay ang mamamatay tao na ito?" Panipi. Ang pag-ikot ng kanyang mga mata, sumagot lang si Gerald, kahit na ano ang kaso, natutunan pa rin siya ng mahusay na Panginoon, at ang kanyang panloob na lakas ay halos kasing ganda ng akin. Mayroon lamang akong pang-itaas na kamay dahil ang aking mga kasanayan sa martial arts ay medyo mas mahusay kaysa sa kanya. Sa pag-iisip nito, bakit ko siya papatayin? Hindi lang siya namamalayan ngayon. Panipi. Kabanata 1330. Ang pangalawa ay natapos na siyang magsalita, lumakad si Gerald sa Bradley bago ay tap ang kanyang katawan ng ilang beses. Panipi, tuldok. Sige, pinaghiwalay ko ang lahat ng kanyang mahahalagang puntos ng enerhiya.
Kahit na mayroon siyang anumang panloob na lakas na naiwan, hindi niya magagamit ito sa ngayon. Iiwan ko siya sa iyo noon, sabi ni Gerald. Salamat, Master Crawford. Talagang natatakot ako sa iyong pambihirang lakas, kadakilaan, at pamamaraan. Flattered Rupert habang nakatayo siya sa tabi ni Gerald. Ang panunood habang ang taong papalapit sa kanyang ika-50 ay sinubukan ang kanyang makakaya upang mag-flatter ng isang mas bata na tao ay gagawa ng sinumang nanunood ng eksena na tinutukso na tumawa ng malakas. Tiyak na hindi ito makakatulong na ang kanyang saloobin bago at pagkatapos niyang malaman kung gaano kalakas ang nakuha ni Gerald ng isang kumpletong 1-8. Nang marinig iyon, si Gerald mismo ay maaari lamang iling ang kanyang ulo ng isang mabangis na ngiti sa kanyang mukha. Ang hindi alam ni Gerald ay pagkatapos na makaranas ng isang roller coaster ng emosyon ngayon, matagal nang napatunayan ni Rupert sa pagpapanatili ng kanyang dignidad at imahe. Ang nais niyang gawin ngayon ay upang makapasok sa magagandang libro ni Gerald, at kung ano ang mas mahusay na paraan upang gawin iyon kaysa sa patuloy na pag-flatter sa kanya. Ang proseso ng pag-iisip ni Rupert ay kung mayroon siyang isang natutunan na mahusay na Panginoon na sumusuporta sa kanya, tiyak na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang iba pang mga kampyon, alamat, o kahit na mga masters sa hinaharap. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang aking mga kaaway sa hinaharap, hindi na sila lumapit kahit na maging kasing lakas ng Master Crawford, ang kabataan na maaaring pumatay ng hangin. Naisip ni Rupert sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, ang tatlong masters ay lumakad papunta kay Gerald na nagpapahiwatig ng mga pinsala sa kanilang mga katawan bago tanungin, Master Crawford, hindi ba niya magagamit ang kanyang lakas matapos mong masira ang kanyang mahahalagang puntos ng enerhiya? Ang panloob na lakas ng isang mandirigma ay nagmula sa kanilang larangan ng Elixir of Life. Sa pag-iisip, kung si Gerald ay tunay na nagambala sa kanyang pangunahing mga puntos ng acupuncture, kung gayon hindi na may access ni Bradley ang kanyang panloob na lakas para sa tunay. Gumamit lang ako ng isang natatanging pamamaraan ng pag-abala sa mga meridian ng kanyang katawan sa ilang mga punto. Dahil dito, ang kanyang panloob na lakas ay patuloy na magkakalat sa buong lugar. Kung hindi niya makokolekta ang kanyang panloob na lakas, kung gayon siya ay walang lakas, paliwanag ni Gerald. Ang tatlong masters ay muling nabuong muli. Gaano katindi ang kamangha-manghang. Ang kabataan na ito ay tunay na isang Diyos sa mundo. Maging sina Flor at Yenny ay namumula na ngayon. Hindi nakakagulat na hindi siya natatakot nang una nilang mahuli siya. Kahit na siya ay ipinadala sa isang mapanganib na lugar, pareho silang natagpuan ng bahagyang kakaiba na walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Ngayon na alam nila kung gaano siya kalakas, makatuwiran kung bakit hindi siya natakot kahit papaano. Hindi alintana, ngayon na nalutas ko ang iyong issue, sa palagay ko ay oras na natutupad mo ang iyong pangako sa akin, Master of the Valley, sabi ni Gerald habang pinapalakpakan niya ang kanyang mga kamay. Pangako, sagot ni Rupert habang inilalagay niya ang kanyang kamay sa kanyang ulo na parang nabawi na niya ang kanyang pandama. Ngayon na ang kanyang mga kaaway ay naalagaan at wala ng panganib, si Rupert ay nagsisimulang pakiramdam na bahagyang ayaw na makibahagi sa kalahati ng kanyang mga pag-aari. Maaari mo bang pinaplano na bumalik sa iyong salita? Tanong ni Gerald na may nakasimangot habang siya ay sumulyap kay Rupert. Sa sandaling nakilala ng mga mata ni Gerald ang kanyang, naramdaman ni Rupert na parang nakuryente na lang siya. Nanginginig habang hinihimas niya ang kanyang ngipin sa gulat, sumagot si Rupert, hindi. Siyempre, hindi. Huwag mag-alala, Master Crawford, para sa tiyak na matutupad ko ang aking pangako. Panipi. Alam na si Gerald ay mas mabangis kaysa kay Bradley, natatakot si Rupert na ang kanyang buhay ay nasa linya kung hindi niya panatilihin ang kanyang salita. Kahit na, hindi ito napigilan sa kanya na subukang mag-isip ng mga countermeasures. Habang nagpapatuloy ang kanyang pag-iisip, bigla niyang narinig na sinabi ni Gerald, hanggat hindi ka na bumalik sa iyong salita, magiging maayos ka. Sa kung saan, malapit na akong umalis, ngunit bago iyon, kailangan kita upang makuha mo ako ng mga halamang gamot na hiniling ko pati na rin ang ilang mga pellets ng oxyblood. Gagamitin ko sila sa lalong madaling panahon. Panipi. Alright away, Master Crawford. Sagot ni Rupert sa isang malinaw na nalulumbay na boses. Ano ang dapat kong gawin dito? Hindi ko lamang maibibigay ang kalahati ng aking mga ari-arian sa batang ito. Hindi siya karapat-dapat sa lahat ng kapangyarihang iyon. Kailangan kong maghanap ng isang paraan upang mapupuksa siya, ngunit hanggang doon, sa palagay ko maaari ko lamang ipagpatuloy ang pagkaantala sa proseso ng paghahatid ng lambak. Hindi ko kailanman ibibigay ang kalahati ng King Valley sa kanya. Kudlit. Tulad ng pag-iisip niya, biglang naramdaman ni Rupert ang kanyang mga browser na malamig. Ito ay parang may isang bagay na pumasok lamang sa kanyang utak. Mabilis na umikot, nasa oras na lang siya upang makita si Gerald na gumagalaw ang kanyang kamay.
Ang pagpindot sa kanyang noo, tinanong ni Rupert. Master Crawford, ano ang ginagawa mo? Panipi. Oh, wala. Ipinasok ko lang ang lason sa iyong utak. Pagkatapos ng lahat na may kalahati ng King Valley na inilalagay sa linya, mayroon akong pakiramdam na maaari mong subukang maantala ang mga bagay hanggang sa makahanap ka ng isang paraan upang mapupuksa ako. Siyempre, kung hindi iyon ang kaso, mas mabuti para sa iyo. Sagot ni Gerald na may ngiti. Panipi tuldok. That. Ako. Hindi ko kailanman. Stuttered Rupert, ngayon ay ganap na nababagabag. Kabanata 1331. Mr. Crawford, ito ang oxyblood pellet at halamang gamot na hiniling mo. Panipi. Hindi nagtagal pagkatapos nito, ang isa sa mga tagapaglingkod ay nagdala ng mga bagay ng magalang. Maingat na sinuri ni Gerald ang lahat. Ang katotohanan na si Rupert ay nalason ni Gerald ay hindi lamang upang takutin siya. Talagang nalason ni Gerald si Rupert na may lihim na lason. Bagaman si Rupert ay isang napakasakam na tao at natatakot na mamatay, bukod sa kalahati ng mga halamang gamot sa King Valley, medyo kapaki-pakinabang pa rin siya kay Gerald sa isang tiyak na lawak. Hindi matakot si Gerald na babalik si Rupert sa kanyang mga salita sa hinaharap hanggat maaari niyang bantayin siya ng lihim na lason. Matapos umalis sa King Valley, hindi na bumalik si Gerald sa bahay ng kanyang tiyuhin. Sa halip tulad ng bawat kasunduan niya kay Leo, nakarating siya sa yungib na itinago ni Leo. Hindi maiwasang makaramdam si Gerald ng isang maliit na dumbfounded nang makita niya ang eksena sa harap niya pagdating sa yungib. Gumamit si Leo ng isang tumpok ng mga damo upang harangan ang pasukan ng yungib at simpleng nakaupo sa loob ng kuweba na hindi gumagalaw, tulad ng isang batang mag-aaral na nagkamali at nag-ground sa bahay. Panginoon ko, bumalik ka na, sinabi ni Leo habang tumayo siya ng excited sa sandaling makita niya si Gerald. Nagtago ka ba dito sa posisyon na ito sa buong oras? Tanong ni Gerald habang tumatawa siya. Well, Panginoon ko, tinanong mo ako na huwag lumipat. Kaya, nagtago ako dito nang hindi gumagalaw pagkatapos mahanap ang kuweba na ito. Naghihintay ako sa iyo na bumalik ka at kunin ako. Sabi ni Leo habang kinakantot ang ulo. Hindi mo dapat patuloy na tawagan akong Panginoon. Si Leo, na nagsasalita tungkol dito, ikaw ang aking nakatatanda. Mukha lang akong Diyos, ngunit hindi ako pareho ng Diyos na iniisip mo. Lantad na sumagot si Gerald. Imposibleng. Mayroon kang Dragon Blood Jade Pendant. Batay sa iyong aura, nadarama ko na ikaw ang Diyos. Panipi. Matapos may lock ang mga kalalakihan na iyon sa yungib, naramdaman ko na ang aking puso na tumitibok sa mga nakaraang araw. Ito ay dahil sa aking Panginoon, narito ka. Magalang na sinabi ni Leo. Nagatubiling sandali si Gerald. Sinabi ni Kaina na siya ang Diyos. Gayon din, ang jade pendant na ito ay tila nakilala ang pagkakaroon ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit binigyan nito si Gerald ng maraming mga alaala sa simula ng hinawakan niya ito. Ngayon, maramdaman ni Leo ang aura ng Diyos mula sa katawan ni Gerald. Maaari bang maging siya ang tunay na Diyos? Maaari bang maging ang Diyos ay nasa kanyang katawan? Maaari bang maging siya talaga ang muling pagkakatawang tao ng Diyos? Upang maging tumpak, maaari bang ang Diyos ay si Gerald sa kanyang nakaraang buhay, at siya ang kasalukuyang buhay ng Diyos? Si Gerald ay mayroon ng mga pagdududa sa kanyang isip sa loob ng mahabang panahon. Ang lahat ng mga coincidences na ito ay konektado ay tila nagpapatunay at kumpirmahin din ang katotohanan ito. Tungkol sa aking pagkakakilanlan, pag-uusapan natin ito sa hinaharap. Gayunpaman, dapat mong ihinto ang pagtukoy sa akin bilang iyong Panginoon. Ito ay medyo masyadong awkward. Sinabi ni Gerald habang ngumiti siya ng Riley. Medyo kinakabahan si Leo, at sinabi niya, Panginoon ko, maaari mo bang hamakin ako at ayaw mo akong manatili sa tabi mo upang maglingkod sa iyo? Hindi yun ang ibig kong sabihin, buntong hininga, kung talagang gusto mo, maaari mo lamang akong tawagan sa pamamagitan ng aking pangalan, kung gayon. Ang pangalan ko ay Gerald. Panipi. Pinakagulo ni Leo ang kanyang ulo bago niya sinabi, sa kasong iyon, maaari ba kitang tawaging G? Crawford tulad ng iba pa. Tinawag din nila ang ibang tao na si G. Fairley. Panipi. Okay. Maaari lamang tumanggo si Gerald sa kanyang ulo nang walang magawa habang tinanong niya, sa pamamagitan ng paraan, saan ka nanggaling, Leo? Hindi ka mukhang lokal. Panipi. Pareho silang nakahanap ng isang lugar sa yungib na umupo bago tinanong siya ni Gerald dahil sa pagyuzisa. Si Leo ay tunay na natatakot kay Gerald. Marahil ay mas angkop na sabihin na siya ay natatakot sa Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon silang relasyon na ito ngayon. Bilang karagdagan, naisave ni Gerald ang kanyang buhay. Lalo na naakit si Leo sa gwapong hitsura ni Gerald at ang paraan ng pag-uusap niya na naging mabait at madaling lapitan. Ginawa nitong madali si Leo.
Ito rin ang pakiramdam na ginawa ni Leo na kilalanin si Gerald bilang kanyang Panginoon. Naramdaman niya na sa wakas ay natagpuan niya ang isang tao na maaari niyang umasa sa hindi pamilyar na lugar na ito. Kaya, natural na sasabihin niya kay Gerald ang katotohanan sa oras na ito. Mr. Crawford, nakatakas ako mula sa isang malaking paglipad sa paglipad bago dumating sa lugar na ito nang hindi sinasadya. Bukod dito, naramdaman ko na parang ang lugar na ito ay kahit papaano ay kakaiba at pamilyar pa. Naramdaman ko na parang nakatira ako dito dati, ngunit pagkatapos ay muli, sa parehong oras, naramdaman kong parang ang lugar na ito ay napakakaiba at hindi pamilyar sa akin. Sabi ni Leo. Nadama ni Gerald ang buong katawan niya sa sandaling narinig niya ang mga salita ni Leo. Malaking flying battleship. Nagulat si Gerald. Kabanata 1332. Pagkatapos, nakikinig siya ng mabuti habang ipinaliwanag ni Leo ang buong kwento sa kanya. Ito ay naging kapag si Leo ay napakabata, maaari niyang tandaan na siya ay nasa isang malaking paglipad sa paglipad. Hindi niya maalala kung gaano siya katanda sa oras na iyon, ngunit ipinapalagay ni Gerald na siya ay mga 3 hanggang 4 na taong gulang noon. Bukod dito, maraming mga tao ang nasa paglipad na pakikipaglaban, at maraming mga bata na maglaro kasama niya. Lahat ng mga ito ay dinala sa isang lugar na magkasama kung saan may nag-ingat sa kanila, at lumaki doon si Leo. Tumanggap si Leo ng iba't ibang pagsasanay, at nakilahok siya sa iba't ibang mga laban mula pa noong kanyang pagkabata. Alam lang niya kung paano lumaban. Bukod dito, palaging mayroong isang napaka-misteryosong alamat sa lugar na iyon ay walang iba kundi ang Diyos. Ang lugar na naruroon nila ay may 2 malaking estatwa ng bato sa lugar. Ito ay isang estatwa ng isang Diyos at isang ginang na puti. Lumaki sila sa ilalim ng alamat ng Diyos. Ibig mong sabihin na inalis ka sa flying battleship. At nagbago ang iyong pangangatawan at naging ganito ka ba naroon? Nagtataka ang tanong ni Gerald. Pakiramdam niya ay parang may isang mahiwagang pintuan na humahantong sa isang tiyak na pintuan na nakatago sa kadiliman na dahan-daang binubuksan sa kanya. Tumango si Leo. Oo. Ngunit si G. Crawford, ang Leo na tinitingnan mo ngayon ay ang akin pagkatapos ng aking pagbabagong anyo. Sabi ni Leo. Tila parang medyo napahiya si Leo sa kanyang kasalukuyang magaspang at boorish na hitsura. Pagkatapos ng iyong pagbabagong anyo. Oo, kasalukuyan akong nasugatan, kaya hindi ko mababago at magbabago sa kung paano ako nauna. Hindi ako ganito dati. Sa katunayan, kakaiba talaga. Sinimulan kong planuhin ang aking pagtakas mula sa malaking paglipad ng paglipad mga 1 buwan na ang nakakaraan. Pagkatapos kong makatakas, pumasok ako sa dagat. Pagkatapos nito, isang malaking palasyo sa ilalim ng dagat ang sumabog. Tila parang may gumamit ng pangkukulam at ilang espesyal na pamamaraan sa palasyo. Ako ay tinamaan ng husto sa makapangyarihang kapangyarihan na ito, at nanghina ako. Nang magising ako, nauna ako sa estado na karaniwang nasa loob ako, kapag nakikipaglaban ako at hindi na ako makakapagbago. Sabi ni Leo. Sa dagat, isang pagsabog ng isang palasyo. Sagot ni Gerald habang maingat na naisip niya. Ano ang nangyari pagkatapos nito? Hindi ba nila sinubukan na makuha ka? Tanong ulit ni Gerald. Hindi ko alam. Hindi ako namamalayan noon. Nang magising ako, nahanap ko ang aking sarili sa isang desyerto na isla. Pagkatapos nito, nagsimula akong magtago sa loob ng kakahuyan hanggang sa ilang araw na ang nakakaraan nang tumakbo ako sa mga tao mula sa pamilyang Fairley. Gumamit sila ng ilang electric baton upang makuha ako. Panipi. Malalim na naisip si Gerald. Ang pagsabog na inilarawan ni Leo ay tila eksaktong katulad ng kanyang nasaksihan noong siya ay nasa palasyo ng Hari ng Karagatan. Maaari bang ang pagsabog sa palasyo ng Hari ng Karagatan ay ang parehong pagsabog na naging dahilan upang malabo si Leo? Kung gayon, maaari mo bang bigyan ako ng isang pangkalahatang paglalarawan kung paano ang hitsura ng malaking paglipad? Tanong ni Gerald. Sinimulan ni Leo na gamitin ang kanyang mga hubad na kamay upang gumuhit sa lupa. Makalipas ang ilang minuto, iginuhit na ni Leo ang balangkas ng paglipad ng pakikipaglaban. Sun League. Natuwa si Gerald sa sandaling nakita niya ang pagguhit. Bagaman iginuhit lamang ni Leo ang isang magaspang na balangkas ng paglipad ng pakikipaglaban, ang hitsura nito ay halos eksaktong katulad ng sa Sun League na lumilipad na pakikipaglaban na inilalarawan sa mga mural sa pader ng bato. Ang mga eyelid ni Gerald ay nagsimulang twitching wildly. Si Leo ay isa sa mga taong nakatakas matapos makuha ng Sun League. Bukod dito, ang mahiwagang paglipad na pakikipaglaban ay talagang hindi masyadong malayo sa kanya nang siya ay sumisid sa ilalim ng dagat sa araw na iyon. Si Gerald ay nagsimulang pawisan sa buong. Sa kasong iyon, si Leo ay isa sa mga taong nakunan, ngunit matagumpay siyang nakatakas. Gumawa si Gerald ng isang nakabold na haka-haka.
Naramdaman niya na parang posible ito. Sa pamamagitan ng paraan, alam mo ba ang tanda na ito? Dali-dali na kinuha ni Gerald ang token ng banal na tubig na mayroong logo ng Sun League dito. Nanlaki agad ang mga mata ni Leo. Iyon ang marka na nakaukit sa mga dibdib ng mga taong iyon. Ang ekspresyon ni Leo ay naging isang maliit na flustered nang makita niya ang logo. Tama iyon. Totoo na, si Leo ay talagang nakatakas mula sa Sun League. Nangangahulugan ito na si Leo ang kanyang pinakamalaking clue sa paglutas ng misteryo ng Sun League. Kabanata 1333. Ano ang lugar na naruroon mo, Leo? Tila parang nagmula ka sa parehong lugar tulad ng Diyos at ginang na puti. Malamang ikaw ay isa sa mga tao na nakuha ng Sun League mula sa Earth. Sinabi ni Gerald. Matapos ang ilang mga palitan, ang lahat ng mga paglalarawan ni Leo ay tila tumutugma sa maraming mga pahiwatig na nakuha ni Gerald mula sa mga mural kasama ang katibayan na si Gerald ay nagtipon mula sa palasyo ng Hari ng Karagatan, pati na rin ang underground palace sa disyerto. Halos matiyak ni Gerald na ang Sun League ay nakuna ng maraming tao mula sa Earth, at si Leo ay isa lamang sa kanila. Bukod dito, ang Sun League ay tiyak na nagkaroon ng hindi mapaghihiwalay na koneksyon sa Lady in White at ang Diyos. Sa ganitong paraan, matukoy ni Gerald na tiyak na nasa tamang landas siya. Si Kaina ay nagmula din sa parehong lugar. Kung makakaligtas siya sa anyo ng isang kaluluwa, hindi makatuwiran na ang Lady in White ay hindi magagawa ang pareho. Ang mga karanasan sa buhay na mayroon si Chester bilang isang bata ay patunay na ang Lady in White ay talagang aktibo. Sa oras na ito, sinabi ni Leo, ang lugar na iyon ay tinatawag na Jelatra. Ito ay ibang-iba kumpara sa lugar na ito, ngunit mayroon ding 70 hanggang 80% na pagkakapareho. Panipi. Jelatra. Kaya, ang ibig mong sabihin ay sabihin na ang lahat na nakunan kasama mo ay dinala sa lugar na ito na tinatawag na Jelatra. Tuwang-tuwa ang tanong ni Gerald. Tumango si Leo habang sinabi niya, tama iyon. Lahat tayo ay naroroon, ngunit hindi namin alam kung paano tayo makatakas. Sa kabutihang palad, kapag ipinadala kami sa isa pang misyon, sumakay kami muli sa paglipad ng pakikipaglaban, at pinamamahalaan kong magmadali at tumakas ako. Panipi. Bukod dito, tila hindi ito magtatagal bago ang mga ordinaryong tao na tulad mo ay biglang lumitaw upang makatanggap ng pagsasanay doon. Patuloy na nagsasalita si Leo pagkatapos mag-isip sandali. Kung gayon, ano ang lahat ng pagsasanay sa iyo? Nagtataka ang tanong ni Gerald. Hindi ko alam. Binigyan ng lahat ng kanilang sariling mga trabaho at responsibilidad. Ang ilan sa atin ay may pananagutan sa pagbuo ng mga armas. Wala na akong alam, sabi ni Leo habang umiling-iling. Sa kasong ito, si Gerald ay may pangunahing pahiwatig ngayon, at iyon ang lugar na tinukoy bilang Jelatra. Si Mila at ang iba pa ay nakuha at kinuha ng lumilipad na pakikipaglaban. Hindi katakataka kung bakit ginamit ni Gerald ang lahat ng mga mapagkukunang pinansyal at lakas ng tao na kailangan niyang hanapin ang lahat ng mga pahiwatig na mayroon siya noong nakaraang taon ngunit hindi mapakinabangan. Ito ay naging sila ay dinala sa ibang lugar ng Sun League. Bagaman hindi alam ni Leo kung nasaan si Jelatra, kahit papaano, si Gerald ay hindi na nalilito at nawala tulad ng dati. Mr. Crawford, sinabi mo sa akin na naghahanap ka ng isang tao ngayon. Maaari bang ang isang taong malapit sa iyo ay nahuli din at dinala kay Jelatra? Nagtataka ang tanong ni Leo. Oo. Inalis sila ng Sun League. Sagot ni Gerald habang tumango siya. Kinurot ni Leo ang kanyang ulo at sinabing, ngunit ikaw ay isang alamat mula sa kung saan ako nanggaling. Kaya, dapat mong malaman ang daan patungo sa Jelatra. Mayroon ding matagal na alamat sa Jelatra. Ilang sandali matapos kang makakuha ng katanyagan. At naging sikat, bigla kang nawala. Sa hindi inaasahan, talagang napunta ka rito. Excited na sinabi ni Leo. Hindi ko maipaliwanag ang lahat sa iyo sa isa o dalawang pangungusap. Gayunpaman, hindi ako ang Diyos na iyong pinag-uusapan. Tulad ng para sa kanya, ang kanyang katawan ay kasalukuyang nakaimbak sa isang palasyo sa ilalim ng lupa. Bukod dito, ang Lady in White ay dumating din dito. Kasalukuyan akong naghahanap ng The Lady in White dahil nais kong tulungan silang dalawa na muling makasama muli. Ito ay dahil sa palagay ko ay may maraming mga lihim na nakatago kung saan naruroon ang ginang sa puti, ngunit tila hindi ko siya mahahanap. Bukod dito, panipi. Si Gerald ay nakakaramdam ng labis na nalulumbay sa mga nakaraang araw. Marami siyang damdamin ng pent-up sa loob, ngunit hindi niya alam kung sino ang makakausap niya. Nang makita niya na si Leo ay tila isang matapat at mapagkakatiwalaang tao, handa siyang magbukas at makipag-usap kay Leo tungkol sa lahat ng mga bagay na ito. Bukod dito, napakasaya din ni Leo na maging kanyang confidential. Narinig ko rin ang ilan sa kanilang mga alamat.
Ang nagmamayari na kay Ina na iyong pinag-uusapan ay tila ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Siya ay lubos na malakas at makapangyarihan, ngunit siya ay masyadong masama. Nawala siya sa parehong oras tulad mo rin, Diyos. Lahat sila ay dumating dito. Bukod dito, tila na parang kinamumuhian niya ang kanyang kamalayan at mga saloobin upang makabuo ng isang kaluluwa. Ngayon na natagpuan niya ang isang angkop na katawan, katumbas ito sa kanyang muling pagsilang. Sabi ni Leo. Dahil ang kanyang kakayahan sa pag-iisip ay tila medyo mahina kumpara sa isang average na tao, tahimik siya sandali bago niya sinabi. Kung ang kanyang kapatid na babae ay nabuhay na muli tulad ng sinabi mo, at kung nagpakita rin siya ng mga palatandaan na aktibo ng ilang taon na ang nakalilipas, maaari lamang itong patunayan na nakaya na niya ang kanyang kamalayan at naisip na bumuo ng isang kaluluwa. Sa kasamaang palad, hindi siya makahanap ng isang madaling iakma na katawan. Sa makatuwid, walang paraan para sa kanya na muling ipanganak. Panipi. Isang naaangkop na katawan. Tanong ni Gerald, medyo nakakagulat. Tama iyon. Ang isang muling nabuhay na kaluluwa ay kailangang makahanap ng isang angkop na madaling iakma na katawan. Kung walang angkop na madaling iakma na katawan, ang kaluluwa ay sesubog lamang kasama ang kabaong. Gayunpaman, sa sandaling mayroong isang angkop na madaling iakma na katawan para sa kanya, maaari mo itong gamitin upang akayin siya, at makakakuha siya ng muling ipinanganak, kung gayon. G. Crawford, kapag nangyari iyon, hindi mo na kailangang magtrabaho ng husto upang mahanap ang kanyang bangkay. Panipi. Kabanata 1334. Kaya, iyon ang kaso. Sa umpisa, noong siya ay nasa underground palasyo sa disyerto, pinaalalahanan siya ng isang mahiwagang tao na hanapin ang kabaong ng ginang na puti upang mailibing niya sila. Kaya, lumiliko na hindi ito transportasyon ng kanyang bangkay, ngunit dinala nito ang kanilang kamalayan at mga saloobin. Sabi ni Leo. Sa wakas naintindihan ni Gerald. Leo, alam mo ba kung paano makahanap ng isang angkop na madaling iakma na katawan para sa kanya, kung gayon? Alam mo ba kung paano siya mailabas? Nagmamadali na nagtanong si Gerald. Ayon sa mga alamat, nabalitaan na siya ay pareho sa Diyos, at nililinang niya at isinasagawa ang pamamaraan ng pagsabog ng kulog. Kaya, mayroong Thunder Essential Chi sa kanyang katawan, at ang kanyang kaluluwa ay nailipat din. Kaya, kailangan mong maghanap ng isang taong may kasanayan sa pagsabog ng kulog upang magamit ang kulog na makajos na mag-aaral upang makahanap ng isang angkop na madaling iakma na katawan para sa kanya. Matapos maghanap ng isang angkop na madaling iakma na katawan, dapat ding ilabas ng tao ang Thunder is Chi. Kapag naramdaman niya ito, lalabas siya kaagad. Panipi. Gayunpaman, G. Crawford, walang maraming mga tao na maaaring gumamit o magsagawa ng diskarte sa pagsabog ng kulog. Likas na hindi ko alam kung paano gamitin ito. Sabi ni Leo habang napuno siya ng self-reproach. Thunder Eruption. Sa sandaling narinig ito ni Gerald, hindi niya maiwasang masisiyahan. Hindi ba siya nagsasanay at nagtatanim ng diskarte sa pagsabog ng kulog ngayon? Sa katunayan, maraming mga pamamaraan tulad ng pagsasanay sa mata, pagsasanay sa pisikal, at pagsasanay sa China na itala sa loob nito. Ito ay makakakita na mahahanap niya ang ginang sa puti sa pamamagitan ng paggamit ng Thunder Eruption Technique. Tama iyon. Gayunpaman, ang ganitong uri ng lihim na pamamaraan ay may napakataas na mga kinakailangan sa pangangatawan at mga daluyan ng dugo ng isang tao. Kung hindi sila may talento o sapat na may kasanayan, sisubog sila at mamatay habang nagsasanay o gumagamit ng pamamaraang ito. Sinabi ni Leo, at may malakas na pagtingin sa kanyang mga mata. Mayroon bang tulad ng isang sinasabi tungkol sa Thunder Eruption Technique? Ngunit bakit siya naging okay kahit na matapos itong maisigawa? Maaari bang maging siya talaga ang muling pagkakatawang tao ng Diyos? Gayunpaman, si Gerald ay walang oras upang isipin ito sa oras na ito. Sinabi ni Leo kay Gerald kung paano gamitin ang Thunder Essential Chi upang makahanap ng isang paraan upang maghanap ng isang angkop na madaling iakma. Leo, salamat sa pagsasabi at pagbibigay sa akin ng maraming mga pahiwatig. Tinapik ni Gerald ang balikat ni Leo na excitedly bago niya ilabas ang Oxyblood pellet na nakuha niya mula kay King Valley patungong Leo. Hindi ko alam kung ang Oxyblood pellet na ito ay magkakaroon ng epekto sa pagbawi ng iyong mahahalagang chi. Gayunpaman, dinala ko ito para sa iyo. Kung ubusin mo ito, naniniwala ako na ito ay magiging higit o hindi gaanong kapaki-pakinabang sa iyo. Sinabi ni Gerald habang ibinigay niya ang Oxyblood pellet. Oxyblood pellet, iyon ay magandang bagay. Bagaman hindi maganda ang kalidad, kapaki-pakinabang pa rin ito. Ito ay talagang kapaki-pakinabang sa akin. Maraming salamat, Mr. Deity. Hindi. Ang ibig kong sabihin, G. Crawford. Bulalas ni Leo habang hinahawakan niya ang pellet ng Oxyblood na may parehong mga kamay.
Pagkatapos, iniwas niya ang kanyang mga kamay at direktang lumunok ng halos 100 mga pellets ng oxyblood. Di nagtagal, nakita ni Gerald na ang orihinal na maputlang kutis ni Leo ay nakabawi na, at nakakakuha siya ng kulay sa kanyang masungit na kutis. Ipinikit ni Leo ang kanyang mga mata habang sinuri ang kanyang katawan ng mahinahon. Nabawi ko na ang ilan sa mga mahahalagang chi sa aking katawan. Susubukan ko at ibahin ang anyo ng aking katawan sa orihinal nitong estado ngayon. Panipi. Habang siya ay nagsalita, mahigpit na pinahihit ni Leo ang kanyang mga kamao, at mayroong isang malakas na tunog ng pag-crack sa lahat ng mga buto sa kanyang katawan. Kaagad pagkatapos, nakita ni Gerald na ang kanyang pangangatawan ay pag-urong sa isang hindi kapani-paniwalang bilis na nakikita ng hubad na mata. Ito ay naramdaman na parang gumagamit siya ng isang pag-urong ng pamamaraan. Sa kalaunan ay naging isang ordinaryong mukhang tiyuhin na may average na taas at mabilog na katawan ng walang labis na problema. Hehe. Salamat, G. Crawford. Sa wakas maaari akong maging katulad mo ngayon. Sabi ni Leo habang ngumiti siya. Oo, sagot ni Gerald habang tumango siya ng basta-basta. Wala lang akong sandata ngayon. G. Crawford, mayroon bang tindahan ng panday? Pupunta ako at kumuha ng sandata para sa aking sarili upang maaari kaming pumunta at hanapin ang mga ito. Biglang sinabi ni Leo. Hanapin mo sila. Sino ang hahanapin mo? Panipi. Dahil ang pamilya ng Gunter ay talagang sinubukan na saktan ka, puputulin ko sila upang maghiganti ka. Kabanata 1335. Tunay na hindi inaasahan ni Gerald na magalit si Leo dahil nais niyang maghiganti sa kanya. Nadama ni Gerald ng mahina. Bago iyon, gagamitin ko ang mga halamang gamot upang may save ang isang tao. Kaya, dapat muna tayong bumalik. Sabi ni Gerald habang ngumiti siya. Okay, G. Crawford. Sabi ni Leo habang kinakantot ang ulo. Matapos silang umalis sa yungib, silang dalawa ay direktang tumungo patungo sa Shanty Bayan. Ang problema sa braso ni Sierra ay hindi na maantala. Kung hindi man, tiyak na magkakaroon ng sunod-sunod. Bukod dito, si Gerald ay kailangang mag-focus sa paghahanap ng isang angkop na madaling iakma na katawan para sa Lady in White pagkatapos nito. Maraming tao sa mundong ito. Kaya, saan kinakailangang mahanap ni Gerald ang perpekto at tamang naaangkop na katawan para sa Lady in White? Hindi alam ni Gerald kung nagkataon ba ito o hindi, ngunit habang ang dalawa sa kanila ay naglalakad palabas ng bundok, biglang nadama ni Gerald ang kanyang espiritual na pakiramdam. Hanem. Alam ni Gerald na sa tuwing naramdaman niya ang ganitong paraan, nangangahulugan lamang na mayroong isang taong may parehong aura na tulad niya na lumitaw na hindi masyadong malayo sa kanya. Gayunpaman, kung ano ang talagang kakaiba ay si Gerald ay tiyak na magkaroon ng isang napakalakas na pakiramdam kung ito ay isang Panginoon na lumilitaw na malapit sa kanya, tulad ng kung paano ito nakilala niya si Hogan bago ito. Ngunit ngayon, nadama lamang ni Gerald ang isang napakabanayad na pakiramdam. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na ang taong ito ay hindi isang master. Kakaiba iyon. Tulad ng para kay Leo, malinaw naman na mayroon siyang ganitong uri ng intuition, at nagbabantay siya sa oras na ito. Ayon sa narinig niya mula kay Leo, ipinikit ni Gerald ang kanyang mga mata ng kaunti habang ginamit niya ang kanyang magic technique. Nang buksan niya muli ang kanyang mga mata, may kakaibang lila na ilaw na kumikislap sa kanyang mga mata. Ang lila na sinag ng ilaw ay tulad ng dalawang sinag na bumaril sa apat na magkakaibang direksyon. Ang kulog na makajos na mag-aaral. Si Leo, na nakatayo sa tabi, ay nagulat din. Gayunpaman, nang makita niya na si Gerald ay ganap na nakatuon, wala na siyang sinabi. Sa oras na ito, naramdaman lamang niya na parang kakaiba ito. Misang Crawford ay malinaw na ang Diyos. Kaya, bakit simpleng tumanggi siyang aminin ito, kung gayon? Kudlit. Alam pa niya kung paano gamitin ang kulog na makajos na mag-aaral. Iyon ay mas maraming paliwanag sa sarili. Kudlit. Ito ay dapat dahil ang Diyos ay may sariling mga plano at hangarin. Hindi ako dapat makipag-usap at magtanong ng sobra tungkol dito. Kung hindi ito magiging mabuti kung ako ay makakasakit at magalit ang Diyos. Kudlit. Lihim na naisip ni Leo sa kanyang sarili, at mas nadaman niya ang paggalang kay Gerald habang naghihintay siya sa gilid. Leo, sinabi mo sa akin ang tungkol sa mahahalagang chi ngayon. Ang isa sa mga puntos ay tiyak na malalaman ko ito kapag may isa pang kakaibang aura sa paligid ko. Pakiramdam ko ay nahanap ko na ang angkop na madaling iakma na katawan na nais mong hanapin ko. Malapit ito sa amin. Hindi mapigilan ni Gerald ngunit medyo nagulat. Ayon kay Leo, ang powerhouse aura ay magbibigay sa kanya ng napakalakas na pakiramdam. Bukod doon, ang kanyang mahahalagang chi ay automatikong magbibigay sa kanya ng isang napakalamig na uri ng pakiramdam.
Kung ang enerhiya ay malambot at banayad, ang aura ay makaramdam ng mas pambabae. Ang kailangan ng ginang sa puti ay isang babae na may malambot at pambabae aura sa kanya upang siya ay maging kanyang madaling iakma na katawan. Natagpuan ni Gerald ang isang angkop na naaangkop na katawan gamit ang kulog na makajos na mag-aaral. Maaaring posible iyon. Sa totoo lang, kahit na ang mga naaangkop na katawan ay bihirang, hindi rin sila mahirap. Karamihan sa ganitong uri ng babaeng ipinanganak na may isang espiritual na kalikasan. Maaari silang higit pa o mas kaunti na magamit bilang isang madaling iakma na katawan. Sabi ni Leo. Halos 10 milya lamang ang layo. Tumungo tayo doon. Panipi. Sa sandaling bumagsak ang kanyang tinig, mabilis na lumipat ang figure ni Gerald patungo sa direksyon. Ang lokasyon na ito ay napakalapit na sa pasukan ng bundok. May isang maliit na nayon sa labas ng bundok. Sa pasukan sa sandaling ito, maraming mga kabataang lalaki ang nakapalibot sa isang babae. Bukod dito, parang ang isang batang lalaki na tumingin tungkol sa edad na 16 o 17 taong gulang ay nasugatan at nakahiga sa lupa sa oras na ito. Nahihirapan siyang bumangon upang makikipaglaban siya sa mga kabataang ito. Gayunpaman, mabilis siyang sinipa sa lupa. Hayaan mo ang aking kapatid na babae. Kinuha ng batang lalaki ang ilang mga bato mula sa lupa at itinapon ito ng diretso sa mga ulo ng maraming lalaki. Bilang isang resulta, ang ilang mga lalaki ay sumipa sa kanya muli, at siya ay lumipad ng higit sa 10 metro ang layo. Kapatid. Ang batang babae ay mukhang halos 23 o 24 na taong gulang, at siya ay sumisigaw sa isang napakanababagabag na tinig sa oras na ito. Hahaha. Kaya, ano ngayon? Kung hindi mo nais na makita ang iyong nakababatang kapatid na lalaki na binugbog, dapat ka lamang pumasok sa kotse at samahan kami ng kaunting panahon. Tunay na ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng napakagandang batang babae. Ang isa sa mga kabataang lalaki ay sinabi habang hinahawakan niya ang baba ng babae. Nawala. Ang batang babae ay nagpupumilit ng labis. Kami ay mula sa pamilyang Syme, maliit na kagandahan. Sa palagay mo maaari kang magpatuloy sa pamumuhay kung masasaktan ka sa amin. Banta siya ng binata. Ikaw, wala ka bang pagsasaalang-alang sa batas? Ang ilang mga kabataang lalaki ay matatag pa ring humahawak sa palso ng batang babae. Ang batas. Ang pamilyang Syme ay ang batas. Ang isa sa mga kabataang lalaki ay nagsabi habang siya ay ngumisi. Pagkatapos nito, sumugod siya habang sinubukan niyang pilitin ang kanyang sarili sa batang babae. Sa sandaling ito, may biglang hinawakan ang kanyang kwelyo mula sa likuran. Pagkatapos, ang binata ay kasunod na itinaas ng isang banayad na puwersa. Kabanata 1336. Sino ito? Ang iba pang 4 na lalaki ay gumanti din sa sandaling ito. Ito ay dahil ang taong ito ay sumulong sa napakabilis na bilis, at ang pangkat na ito ng mga tao ay hindi maaaring makita kung ano ang nangyayari. Kaya, nagmadali silang kinuha ang kanilang mga dagger, isa-isa. Mr. Sinabi ni Crawford na karapat-dapat kayong mamatay. Panipi. Tama iyon. Ang taong ito ay walang iba kundi si Leo. Sina Gerald at Leo ay sumusunod sa aura, at sinundan nila ito ng buong daan dito, upang masaksihan lamang ang eksena na hindi pa sa harap nila. Ito ay nang magpasya si Leo na kumilos. Sino ba si G. Crawford? Kami ay mula sa pamilyang Syme. Pagod ka na bang mabuhay? Mas maigi mong bitawan ngayon. Ang ilang mga lalaki ay nagsabi ng sabay. Mr. Sinabi ni Crawford na ang mga tao mula sa pamilyang Syme ay nararapat na mamatay pa. Panipi. Matapos siyang mag-usap, si Leo ay nagsagawa ng kaunting puwersa. Pagkatapos nito, ang tao sa kanyang kamay ay itinapon ng halos 20 metro ang taas hanggang sa kalangitan. Ito ay naramdaman na parang si Leo ay simpleng naghahadges ng manok sa kalangitan. Matapos siyang bumagsak sa lupa, nagpupumig siya ng ilang beses, at pagkatapos, wala nang anumang mga paggalaw mula sa kanya. Ano? Nang makita ito ng ilang mga lalaki, lahat sila ay nagulat. Agad nilang itinapon ang kanilang mga dagger sa lupa, isa-isa, bago sila lumuhad sa harap ni Leo. Master. Mangyaring mag-ekstrang buhay, Master. Panipi. Gayunpaman, walang pakialam si Leo. Ang maalala niya ay sinabi ni G. Crawford na ang mga kalalakihang ito ay nararapat na mamatay. Kaya, sap lang si Leo at sinira ang mga leeg ng 2 natitirang lalaki sa isang instant. Matapos may save ang pares ng mga kapatid, niyakap nila ang bawat isa sa takot. Ang eksena ngayon ay ganap na natakot sa batang babae hanggang sa kamatayan. Noon, tiningnan niya si Gerald at ang nakamamatay na tiyuhin na dahan-daang naglalakad papunta sa kanila. Hindi mo kailangang matakot, hindi ka namin sasaktan, sabi ni Gerald habang naglalakad na may ngiti sa kanyang mukha. Salamat sa pag-save sa amin.
Sabi ng batang babae habang tumango siya ng bahagya. Tiningnan ni Gerald ang batang babae habang ginamit niya ang kulog na banal na mag-aaral upang obserbahan siya. Ang aura ay nagmula sa babaeng ito talaga, ngunit ang aura sa kanyang katawan ay tila darating at umalis. Tila kung mayroon siyang isang madaling iakma na katawan, ngunit sa kabilang banda, tila wala siyang isa. Batay sa sitwasyon, malamang na nakipag-ugnay siya sa ibang tao na may angkop na naaangkop na katawan. Bukod dito, ang kanyang pakikipagtagpo sa taong ito ay nangyari hindi masyadong matagal. Hindi mo kailangang pasalamatan kami. Dahil ang iyong kapatid ay may hawak na basket ng kawayan, maaari ba na ang dalawa sa iyo ay patungo sa bundok upang mangalap ng ilang mga halamang gamot? Tanong ni Gerald. Pinoprotektahan ng batang babae ang kanyang kapatid na nasugatan na at nabugbog sa buong matapos na matalo habang tumango siya. Halatang natatakot pa rin siya kina Gerald at Leo. Pareho kayong nakatira sa nayon na ito. Tanong ulit ni Gerald. Tumango ulit ang batang babae. Kung walang partikular na mahalaga o kagyat, mas mabuti para sa iyo na huwag magtungo sa bundok. Ito ay masyadong mapanganib para sa inyong dalawa. Ano ang gagawin mo kung tatakbo ka sa isang ligaw na hayop doon? Panipi. Nang makita ni Gerald na ang dalawa sa kanila ay tila natatakot din sa kanya, ayaw ni Gerald na magpatuloy na tanungin sila ng sobra. Kailangan nating umakyat sa bundok upang mangalap ng ilang mga halamang gamot upang maaari kaming magluto ng gamot para sa aking lolo. Nagsalita ang batang lalaki sa oras na ito. Bukod dito, hindi ako natatakot sa anumang mga ligaw na hayop o hayop. Nararamdaman ko ang mga ito at alam ko pa bago sila lumapit sa amin. Panipi. Hanem. Si Gerald ay sumulyap ng mahina sa batang lalaki na pinalo ng masama. Ngumiti lamang si Gerald at wala nang sinabi. Tumango lang siya bago siya umalis. Mr. Crawford, parang ang babaeng iyon ay walang madaling iakma. Si Leo, na nasa tabi ni Gerald, ay biglang nagsalita. Tama iyon. Bagaman wala siyang madaling iakma na katawan, marahil ay nakikipag-ugnay siya sa isang taong may madaling iakma. Babalik kami at bibigyan muna ng gamot si Uncle upang gamutin muna si Sierra. Pagkatapos nito, babalik tayo at hahanapin ulit sila. Panipi. Matapos magpagsasalita si Gerald, mabilis silang umalis at nawala sa lalong madaling panahon. Sister, pareho silang malayo. Sa oras na ito, ang 16 o 17 taong gulang na batang lalaki ay biglang sinabi sa pasukan ng nayon. Siya ay nakahiga sa lupa na parang nakikinig siya ng isang bagay. Ilang beses ko na sinabi sa iyo na huwag ipaalam sa anumang mga estranghero tungkol sa iyong mga kakayahan. Hindi natin alam kung sino sila at kung anong uri sila. Kapatid, nasasaktan ka pa ba? Sabi ng batang babae. Hindi, wala na ako sa anumang sakit. Hayaan. Maaari kaming pumasok sa bundok upang mangalap ng ilang mga halamang gamot. Nais kong magtipon ng ilang mga halamang gamot upang gamutin ang ina ni Rosie. Si Rosie ay palaging napakabait sa aming pamilya. Bukod doon, ang kapatid na iyon at tiyuhin na nagligtas sa amin ngayon ay naging napakabait din sa amin at nagawa kaming isang napakalaking pabor. Sinabi ng batang lalaki. Kabanata 1337. Sa oras na ito, bumalik na sina Gerald at Leo sa bahay ng tiyuhin ni Gerald sa Shantytown. Gerald, bakit ka na lang bumalik? Nakatagpo ka ba ng anumang problema sa daan? Tanong ni Monica habang nagmamadali siyang lumapit upang batiin siya nang marinig niya ang tinig ni Gerald. Sa kabutihang palad, ito ay ilang maliit na mga hadlang. Sabi ni Gerald habang tumango siya ng bahagya. Gerald, sino siya? Noon. Hindi maiwasang magtaka si Monica kung kailan niya nakita si Leo, na nagbihis ng basahan. Kaibigan ko siya. Monica, tulungan mo akong linisin ang silid ng panauhin mamaya. Makikipag-usap ako sa aking tiyuhin upang si Leo ay maaaring manatili dito sa oras. Sa pamamagitan ng paraan, Monica, nasaan si Uncle? Tanong ni Gerald habang nakatingin siya sa loob ng bahay. Lumabas si Uncle upang magpatakbo ng ilang mga gawain. Sabi ni Monica. Nakuha ko na ang mga halamang gamot na kinakailangan. Pupunta ako at tutulungan muna si Sierra na baguhin ang damit para sa kanyang mga sugat. Pagkatapos nito, sasamahan ko si Leo upang bumili ng shirt. Mayroon pa tayong ibang bagay na kailangan nating gawin bukas. Sinabi ni Gerald. Bakit ka naging abala? Nais kong turuan mo ako ng ilan sa iyong mga kasanayan. Panipi. Tiningnan ni Monica si Gerald na may isang pouty expression sa kanyang mukha. Gayunpaman, nakinig siya sa mga tagubili ni Gerald at pumunta upang linisin ang silid ng panauhin. 2 oras na gumugol ni Gerald sa pagtulong kay Sierra na baguhin ang pagbibihis sa kanyang mga sugat. Sa ganitong paraan, pagkatapos na mabawi ang braso ni Sierra, walang peklat, at ito ay perpektong reattached. Matapos silang makakain, dinala ni Gerald si Leo sa kanyang silid.
Naghahanda silang bumalik sa nayon na iyon bukas. Sa oras na ito, tiyak na makakahanap si Gerald ng isang angkop na madaling iakma na katawan para sa Lady in White. Upang maging matapat, medyo masama ang naghahanap ng isang madaling iakma na katawan. Pagkatapos ng lahat, ayon kay Leo, kung ang isang kaluluwa ay tumatagal sa isang madaling iakma na katawan ng higit sa 10 araw, magiging sanhi ito ng matinding pinsala sa orihinal na kaluluwa sa katawan. Halimbawa, hindi alam ni Gerald kung ang orihinal at tunay na Kay-ina ay namatay o buhay sa oras na ito. Hindi mapigilan ni Gerald ngunit makaramdam ng kaunting pag-reproach sa sarili kapag naisip niya ang sobrang mabait na batang babae. Bagaman hindi siya ang nagdala ng diretso sa kanya, hindi siya direktang nauugnay sa pangyayaring ito kahit na ano ito. Kung hindi siya nagkamali sa pagpasok ng isa pang lupain, hindi niya sana magkamali na palayain siya at palayain siya. Kaya, sa oras na ito, handa na si Gerald upang maghanap para sa maraming mga naaangkop na katawan. Si Gerald ay handa ding bayaran ang mga ito kahit gaano karaming pera ang hihilingin nila. Kung maayos ang lahat, matagumpay niyang mailigtas ang puti ng ginang. Patuloy din natutulong sa kanya si Gerald na baguhin ang kanyang madaling iakma na katawan upang maiwasan nila ang pinsala o pagkuha ng anumang mga inosenteng buhay. Tulad ng para sa pares ng mga kapatid, sila ay isang napakahalaga at napakahalagang clue. Maaga kinabukasan, nagpunta sina Gerald at Leo sa nayon. Ang hindi inaasahan ni Gerald ay ang batang-batang lalaki na nailigtas niya kahapon ay talagang mag-squatting sa harap ng pasukan ng nayon sa sandaling nakarating siya sa pasukan ng nayon. May hawak siyang kutsilyo sa kanyang kamay, at siya ay bumagsak sa lugar kung saan ang mga katawan ay lumipad kahapon. Matapos patayin ng mga kalalakihan kahapon, casual na itinapon ni Leo ang kanilang mga katawan sa damo sa tabi ng kalsada. Nang maglakad si Gerald, nakita niya na nalinas na ang eksena. Big Brother, tiyuhin. Nandito na kayong dalawa, panipi. Sa sandaling nakita ng batang lalaki ang kanilang dalawa, nagmadali siyang tumayo habang nagtanong sa sorpresa. Nang mailigtas siya ni Gerald at ang tiyuhin na ito at ang kanyang kapatid na babae, napagtanto niya na ang tiyuhin na ito ay lubos na mahusay sa martial arts. Tulad ng para sa kuya na ito, maramdaman ng batang lalaki na mas mahiwaga pa siya. Kaya, nag-iwan sila ng napakalalim na impresyon sa batang lalaki. Hanem, mukhang naghihintay ka ng isang tao. Maaari bang maghintay ka sa amin? Hindi mapigilan ni Gerald na magtanong habang ngumiti siya ng Riley. Oo, naghihintay ako para sa inyong dalawa. Naririnig ko na papunta ka sa nayon. Kaya, alam ko na dapat ikaw ay narito upang hanapin ako at ang aking kapatid na babae. Bukod dito, tila sinabi mo na kailangan mo ng tulong ng aking kapatid kahapon. Sinabi ng batang lalaki. Nagpalitan sina Gerald at Leo sa isa't isa sa oras na ito. Tila parang ang batang ito ay hindi kasing simple ng pagtingin niya. Noon lamang na naisip ni Gerald kung ano ang sinabi ng batang lalaki bago sila naghiwalay ng mga paraan kahapon. Kabanata 1338. Sinabi niya na maaari niyang marinig at makaramdam ng panganib, at makatakas siya sa sandaling hinulaan niya na mayroong anumang anyo ng panganib. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya natatakot sa anumang mga ligaw na hayop o hayop sa bundok. Paano mo ito maririnig? Tanong ni Gerald. Kung ito ay totoo, ang batang ito ay talagang medyo espesyal, kung gayon. Hindi rin maramdaman ni Gerald ang sinuman o anumang bagay sa bayan ng Shanty na napakalayo, ngunit ang batang ito ay maaaring tunay na makaramdam siya ng maaga. Ito ay sa halip misteryoso. Hehe, sinabi ng aking kapatid na ito ang aking pinakamalaking lihim. Sa pamamagitan ng paraan, Big Brother, Uncle, bakit mo hinahanap ang aking nakatatandang kapatid na babae? Sinabi ng batang lalaki. Bakit hindi mo kami kukunin upang makita mo na ang iyong kapatid? Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, mayroon akong isang bagay na kailangan ko ng tulong ng iyong kapatid. Lantad na sinabi ni Gerald. Okay. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Seth ang dalawang lalaki patungo sa kanyang bahay. Kapatid na si Gerald, tiyuhin, maaari ba kayong magturo sa akin ng ilang mga gumagalaw? Nais kong maging kasing lakas at makapangyarihan sa inyong dalawa upang walang sino mang maglakas loob na mapang-api ako sa hinaharap. Maaari lang akong tumakas kapag naramdaman ko at mahuhulaan ang panganib. Gayunpaman, walang paraan para sa akin na lumaban sa lahat, tulad ng nangyari kahapon ng ang mga B***stars na nahuli ng aking kapatid na babae. Panipi. Humingi ng daan si Seth sa pag-uwi. Hindi alam ni Seth kung bakit, ngunit nadama niya na parang si Leo, at lalo na si Gerald, ay partikular na madaling lumapit at makalapit. Iyon ang dahilan kung bakit nang ahas na magsalita si Seth sa harap nila. Nais mong malaman ang ilang mga gumagalaw mula sa amin, ngunit hindi mo pa sinabi sa amin kung paano ka mayroon ng mga supernatural na kapangyarihan.
Paano mo nalaman na darating kami at hahanapin ka ngayon? Tanong ni Gerald habang ngumiti siya ng Riley. Siyempre, hindi gagawa ni Gerald si Seth na ibunyag ang kanyang lihim sa kanya ng walang kabuluhan. Kung sasabihin sa kanya ni Seth ang kanyang lihim, tiyak na makakatulong sa kanya si Gerald na makuha ang gusto niya, kung gayon. Iyon ay isang lihim, at ito ang aking pinakamalaking lihim. Ngunit kapatid na si Gerald, kailangan mong panatilihin ang iyong pangako. Kung sasabihin ko sa iyo ang aking lihim, ikaw at si Uncle ay kailangang magturo sa akin kung paano lumaban, kung gayon. Sabi ni Seth. Talagang interesado siya sa martial arts. Ngumiti si Leo bago niya sinabi, kahit na hindi mo sinabi sa amin ang tungkol sa iyong mga supernatural na kapangyarihan, maaari rin nating hulaan kung ano ito. Bata, dapat kang maging clairaudient, di ba? Panipi. Clairaudient. Nagulat si Gerald. Ang bokabularyo na ito ay tunog na kakaiba at mahiwaga sa kanya. Kahit na si Gerald ay hindi malalaman ito. Gayunpaman, malinaw na tila alam ni Leo ang higit pa kay Gerald sa ilang mga aspeto. Totoo na, si Seth ay labis na nagulat, at nanlaki ang kanyang mga mata sa sinabi niya, Uncle, paano mo masasabi sa isang solong sulyap? Hahaha. Ang ilang mga tao ay may parehong mga kasanayan tulad mo o kahit na mas malakas na mga kasanayan kaysa sa mayroon ka kung saan ako nagmula. Sinabi ni Leo sa isang tono ng domineering. Gayunpaman, parang hindi ka pa nakatanggap ng anumang espesyal na pagsasanay. Kaya, paano posible para sa iyo na magkaroon ng ganitong uri ng kakayahan, kung gayon? Tanong ni Leo habang kinakantot ang ulo. Tama ang hula ko. Pareho kayong tunay na mga tao na may mahusay na kakayahan. Hehe. Tunay na clairaudient ako. Batay sa aking mga kalkulasyon, sa palagay ko ay naririnig ko ang mga tunog hanggang sa halos 500 milya ang layo. Iyon ay kung paano ko maramdaman kung may mga panganib na papalapit. Sabi ni Seth. Bumantong hininga. Naisip kong orihinal na makakagawa ako ng kapalaran dahil sa mahiwagang kakayahan na mayroon ako. Gayunpaman, napagtanto ko na ang pagiging clairaudient ay hindi nangangahulugang anuman. Hindi ako makakakuha ng anumang pera, at hindi ko kayang tretuhin ang sakit ng aking lolo. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong pumasok sa bundok upang mangalap ng ilang mga halamang gamot. Sabi ni Seth habang nagbubuntong hininga. Leo, paano nakakakuha ng clairaudience ang mga tao? Inaasahan ko na dapat nilang makuha ang kakayahang ito sa pamamagitan ng isang tiyak na pamamaraan, di ba? Hindi sa palagay ko ang isang ordinaryong tao ay maaaring maging clairaudient sa pamamagitan lamang ng anumang paglilinang o pagsasanay. Tanong ni Gerald dahil sa pagyuzisa. Well, kailangan nating tanungin ang batang ito, si Seth, tungkol dito. Dapat nating tanungin siya kung paano siya naging clairaudient. Kapag nagbago ako sa simula, ang mga kakayahan na nakuha ko ay walang hanggan na lakas. Sabi ni Leo. Bukod dito, ang ilang uri ng elixir ay kinakailangan upang makamit ang uri ng mutation. Sabi ni Leo. Tumango si Gerald. Si Leo ay nagmula sa Jailetra, na isang kakaiba at mahiwagang lugar. Maraming mga hindi normal na pagbabago at pagbabagong anyo ang maaaring mangyari doon. Sa makatuwid, maiintindihan kung ang isang tao ay dumaan sa isang pagbabagong anyo doon. Gayunpaman, si Seth ay nakatira dito sa lahat ng ito. Kaya, paano dumating si Seth upang magkaroon ng isang tiyak na espesyal na kakayahan tulad ni Leo, kung gayon? Kudlit. Hindi mapigilan ni Gerald na magtaka. Kaya, nagmadali siyang tinanong si Seth tungkol dito. Siyempre, si Seth ay hindi isang hanggal na tao, at siya ay talagang nakakatawa at matalino. Sa makatuwid, sinabi lamang ni Seth kay Gerald ang katotohanan pagkatapos niyang paulit-ulit na isinumpa ni Gerald na tuturuan niya siya ng martial arts matapos niyang sabihin sa kanya ang lahat. Kapatid na si Gerald, nakakuha ako ng espesyal na kakayahang ito sa loob ng isang ahas na yungib sa bundok nang ako ay 12 taong gulang. Kumain ako ng isa sa mga prutas doon, at pagkatapos ay natapos ako ng ganito. Bukod doon, maraming mga kakaibang kwadro na gawa at mural sa loob ng yungib. Panipi. Kabanata 1339. Nasaan ang ahas na iyon? Tanong ni Gerald na tinitigan ng mabuti kay Seth. Ang mundong ito ay talagang kamangha-manghang. Dahil maaaring makatagpo ni Seth ang gayong kapalaran at kapalaran sa kanyang pagdinig, kailangang magkaroon ng iba pang mga nakatagong lihim sa loob ng kuweba na iyon. Inisip ni Gerald na kung iyon talaga ang kaso, kailangan niyang pumunta at tingnan ang partikular na yungib na ahas. Nasa bundok ito. Naaalala ko pa ang eksaktong lokasyon ng ahas na yungib. Kapatid na Gerald, maaari kitang dalhin doon sa ibang pagkakataon kung nais mo. Sabi ni Seth. Okay. Kailangan kitang gamulo, pagkatapos. Sabi ni Gerald habang tumango siya. Ang pangalan ni Seth ay si Seth Laird, at ang pangalan ng kanyang kapatid ay si Suri Laird.
Ang kanilang mga magulang ay madalas na lumayo sa buong taon, at ang kanilang dalawa ay karaniwang nakatira kasama ang kanilang lolo. Gayunpaman, ang lolo ni Seth ay mahina, at kailangan niya ng mga halamang gamot upang mapanatili ang kanyang buhay. Nabanggit din ni Seth ang isa pang kapatid na nagngangalang Rosie Slow habang nagsalita siya. Si Suri ay personal na kalihim ni Rosie, at si Rosie ang nagbibigay sa kanila ng pera na kailangan nila upang gamutin ang sakit ng kanilang lolo. Sa makatuwid, palaging itinuturing ni Seth si Rosie bilang kanilang tagapagligtas at benefactor. Kung tama ang hula ni Gerald, kinailangan ni Rosie ang taong hinahanap niya. Ito ang magiging tanging paraan upang maipaliwanag niya ang mapagkukunan ng umaangkop na aura ng katawan sa Suri. Sister, tingnan kung sino ang narito. Sa oras na ito, sumigaw ng malakas si Seth nang tumayo siya sa bakuran. Di nagtagal pagkatapos nito, si Suri ay naglakad palabas ng bakuran, at ang buong bakuran ay agad na napuno ng isang malakas na halimuyak na panggagamot. Saan ka na muling tumakbo? Sinusuri ni Dr. Hadskis ang palso ni Lolo ngayon. Tahimik ka ng kaunti, sabi ni Suri. Matapos siyang mag-usap, tiningnan niya sina Gerald at Leon na nakatayo sa likuran ni Seth. Siya ay nagulat ng ilang sandali bago niya sinabi, ito ay mga lalaki. Malinaw na si Suri ay mayroon pa ring malakas na takot sa kanyang mga mata. Bagaman na-save ni Gerald ang kanyang buhay, ang paraan na pinatay nila ang mga kalalakihan kahapon ay gagawa ng anumang ordinaryong babae na matakot at natatakot. Gayun din, tulad ng inaasahan ni Gerald, wala nang anumang aura na naghihintay sa katawan ni Suri sa oras na ito. Miss Laird, wala kaming nakakahamak na hangarin. Gayunpaman, mayroong isang bagay na kailangan ko ng iyong tulong. Gagawin kita ng isang pabor kung magagawa mo akong pabor. Kumusta naman yan? Tanong ni Gerald habang ngumiti siya. Ako, paano kita matutulungan? Tanong ni Suri habang hinailan niya ang kanyang nakababatang kapatid sa kanyang tagiliran. Narinig ko na sinabi ni Seth na ang nag-iisang babae na nakipag-ugnay kakahapon ay walang iba kundi si Chairman Rosie Slow. Kaya, nais kong hilingin ang iyong tulong upang ayusin para sa akin upang matugunan siya. Sinabi ni Gerald. Nais mong maghanap ng chairman mabagal? Tanong ni Suri, medyo nag-aalala. Tumango lang si Gerald bago siya lumakad patungo sa garapon ng gamot kung saan ang gamot ay na-decocted. Ang Race-Eta na ito sa iyo ay gagamot lamang sa mga sintomas ng iyong lolo, ngunit hindi nito magagawang tretuhin ang ugat ng sakit ng iyong lolo. Kung ang iyong lolo ay kumuha ng gamot na ito sa loob ng mahabang panahon, hindi lamang siya lalago ng higit at higit na nakasalalay sa gamot, ngunit ang kalagayan ng kanyang katawan ay mas mapapahamak pa. Sinabi ni Gerald. Ikaw, sino kayo? Malinaw na tama si Gerald, at ang ekspresyon sa mukha ng huli ay nagbago sa isang instant. Sister, kapatid na si Gerald at ang tiyuhin na ito ay mabubuting tao, at sila rin ay mga taong may mahusay na kakayahan. Hinahanap nila si Sister Rosie dahil nais nilang hilingin sa kanya ang tulong upang makahanap sila ng isang tao. Gayun din, sinabi na ni Brother Gerald na tutulungan niya kaming pagalingin si Lolo. Madali na sinabi ni Seth. Talaga, syempre, ito ay totoo. Seth, ito ay isang oxyblood pellet. Hatiin ito sa 12 bahagi bago ito ay brewang para sa iyong lolo. Maaari mo itong pakainin sa kanya isang beses bawat buwan para sa susunod na 12 buwan. Ang sakit ng iyong lolo ay ganap na pagalingin pagkatapos ng 1 taon. Panipi. Habang nagsalita si Gerald, nagbigay siya ng isang oxyblood pellet kay Seth. Hindi mo na kailangang suriin muna ang pulso ng aking lolo. Tanong ni Suri sa sorpresa. Hindi. Maaari ko nang hulaan kung anong uri ng sakit ang iyong lolo ay sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa Race-Eta. Wala kaming ibang masamang hangarin. Gusto lang nating hilingin sa chairman mabagal para sa kanyang tulong sa isang bagay. Mahalaga, taos-puso na sinabi ni Gerald. Si Suri ay nagpupumilit ng ilang sandali, ngunit batay sa malinis na hitsura ni Gerald, masasabi niya na hindi siya nagsisinungaling sa kanya. Kaya, tumango siya habang sinabi niya, okay. Tutulungan akong ayusin ang isang pulong sa kanya para sa iyo. Gayunpaman, ang Chairman's Law ay hindi magagamit ngayon dahil siya ay kasalukuyang nasa isang pulong. Magkakaroon lamang siya ng ilang ekstrang oras mamaya sa hapon. Panipi. Sa oras na ito, biglang nakatanggap si Gerald ng isang text message sa kanyang cellphone. Magmadali ka at bumalik. May nangyari. Ito ay isang text message mula kay Monica. Hanem. Kabanata 1340. Ay nadama ng isang maliit na natakot si Gerald sa sandaling nakita niya ang text message. Ano ang maaaring mangyari sa bayan ng Shanty? Tila hindi pa bumalik ang kanyang tiyuhin. Hindi. Kailangan niyang magmadali upang tumingin. Sa oras na ito, itinaas ni Gerald ang kanyang ulo upang tumingin kay Seth. Seth,
Maaari mo ba akong tulungan na makinig at makita kung may nangyayari sa Shanty Bayan na nagmula ako? Tanong ni Gerald. Madali na sumang-ayon si Seth. Pagkatapos, lumuhad siya sa lupa habang nakikinig siya. Oo, tila maraming tao ang biglang lumitaw doon. Maraming tao ang lahat na natipon sa kasalukuyan. Gayunpaman, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Sabi ni Seth. Sumimangot si Gerald habang naisip niya ang sitwasyon. Masama ito. Kailangang maging ang mga tao mula sa pamilyang Gunter. Si Felton ang isa na nasugatan si Sierra, at ang kanyang tiyuhin ay ang nakipaglaban sa likod at pinalayas siya. Kaya, ang pamilyang Gunter ay hindi papayagan sila ng ganyan. Bukod dito, tiyak na malalaman nila ang kanilang kinaroroonan. Isang pahiwatig ng galit ang sumabog sa mga mata ni Gerald sa oras na ito. Leo, bumalik tayo, sa Shantytown. Ang pagdinig ni Seth ay talagang tumpak. Ang lahat ng mga tao sa nayon ay talagang natipon sa pangunahing kalye ng Shantytown. Bukod dito, ito ay isang pangkat ng mga masters mula sa pamilyang Gunter na nagbabantay sa kanila sa oras na ito. Hindi makatakas si Monica, at nakuha nila ito habang dinala nila siya sa harap ni Felton. Si Felton ay nakatayo gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran sa sandaling ito habang siya ay nag-squint ng bahagya. Nasaan si Gerald? Mas mahusay mong sabihin sa akin ngayon. Kung hindi man, ang aking mga subordinate ay magsisimulang pumatay sa mga taong ito ngayon. Sa oras na ito, ang master na iyon ay hindi narito upang may save ang lahat sa iyo. Malamig na sinabi ni Felton. Hindi ko alam kung sino si Gerald. Ikaw ang B***star na pinutol ang braso ni Sierra. Ikaw ay simpleng hayop na hindi man lang papayagan ang isang bata. Galit na galit si Monica, at sinulyapan lamang niya si Felton habang sinumpa niya ang galit sa kanya. Nang marinig ito ni Felton, umiwas lang siya ng ulo habang ngumiti siya ng mapait. Alam ko na mayroong isang master na nagtatago dito sa Shanty Bayan na ito. Marahil ay hindi ka natatakot. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi mo dapat subukan at kumuha ng higit pang mga pagkakataon. Mayroon na akong paraan upang makitungo sa taong iyon. Sa oras na ito, hindi lamang ako naghahanap para kay Gerald, ngunit nais ko ring hanapin ang taong iyon. Paghiganti sa kanya. Kaya, kagandahan, kung hindi mo nais na magtapos tulad ng mabaho na brat na iyon at pinutol ang iyong braso, dapat mo lang akong sabihin sa akin ngayon. Binalaan siya muli ni Felton. Habang nagsalita siya, bigla niyang inunat ang kanyang kamay habang hinawakan niya ang leeg ni Monica. Hindi ko alam kung sino si Gerald. Inunat ni Monica ang kanyang mga kamay upang matumbok si Felton habang nagpupumilit siyang makalabas mula sa kanyang pagkakahawak. Well, sige noon. Masasabi ko na hindi kayo susuko ng mga tao maliban kung nakakita ka ng dugo. Dahil iyon ang kaso, papatayin ko ang ilan sa iyo ngayon upang magtakda ng isang halimbawa para sa iba. Panipi. Naglagay ng lakas si Felton sa kanyang braso, at handa na siyang masira ang leeg ni Monica. Sa oras na ito, ang iba pang mga masters mula sa pamilyang Gunter ay handa ding pumatay ng ilang tao. Bata, babayaran mo ang iyong buhay. Isang malakas na tinig ang biglang tumunog sa kanyang mga tainga. Ang tinig na ito ay napakabingi at malakas, at dumating ito bago pa man lumitaw na may biglaang pagsabog ng alikabok. Pagkatapos nito, ang isang maliit na bato ay sumaire sa tumataas na alikabok habang ito ay lumipad ng diretso patungo sa templo ni Felton. Si Felton ay hindi sinasadya na pinakawalan si Monica habang dodge niya ang pebble. Ang bato ay tinusok sa pamamagitan ng isang makapal na puno ng direkta. Si Felton ay tumagal ng 2 hakbang paatras habang hiniwid niya ng mahigpit ang kanyang mga browser. Isang master. Ang Shanty Bayan na ito ay talagang hindi ganoon simple. Sinabi ni Felton, na nakangiti sa galit habang tinitingnan niya ang 2 figure na naglalakad papunta sa kanya sa oras na ito. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.